ng nilatag ko. Therefore, nag-follow po ako doon sa process based po sa presentation niya. Ang isa sa presentation ko, yung claim ni Soriano. So, i-confirm ko sa kanya kasi binanggit niya. Okay. Ito yung rolling ko. Counter objection, Mr. Moderator. Teka lang, wala nang Your presentation, but it's not my presentation. Wala na. Ito na. Pakinggan niyo ako. Mr. Moderator. Pakinggan niyo ako. Itong rolling ko. Wag mo siya tanungin dun kay Eli Soriano kasi hindi niya linatag yon. Tanungin mo siya dun sa latag niya. Yun ang rolling ko. Okay. So dito pa ako magtatanong. Sa debate talaga si Tito. Ikaw hindi marunong sa debate. Red. May comments ka ba? Warning ka uli. May isa ka na ha. Ngayon may warning ka uli. Sige, sunod. Tanong. Tama. Okay, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1, Church of God, ang tanong ko sa iyo, yung Church of God doon ay proper noun or common noun? Nilatag mo yan. Yung Church of God, proper naman kasi big letter yung una eh. Next question. Okay, sabi mo big letter. Kung mabasa ko ba dito, na ginamit po dito yung salitang church ay small letter, no? Ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1, aaminin mo talo ka na sa debating ito, yes or no? Ay, ang binasa ko kasi, ang tinatanong mo dun sa binasa ko, syempre, sasagot ko sa'yo, big letter. Objection moderator, categorical lang question. Objection moderator. Okay. He is not Okay, responsible to answer my wonderful question. Ano yung objection? Ang objection, tahimik. Red, tahimik. Ang objection ko, moderator, he is not responsive to answer my wonderful and beautiful question. Okay, so anong counter objection mo, Red? Do you have any questions? Kasi, kung saan binasa ko, na unang Korinto 1:1, tinanong niya ako kung yan ay proper noun o common noun. Natural, binasa ko kasi big letter, kaya ako sinabi proper noun. Ngayon, hindi ko alam sa kanya kung saan niya binababasa. Problema niya na yun. Okay, itong rolling ko. Okay. Next question. Okay, itong rolling ko. Paki-rephrase yung tanong, Lord of Debate. Okay. Binanggit mo, no? Sa 1 Corinthians tungkol po doon kay Sosthenes at sa kay Paul, dito po sa 1 Corinthians chapter 1 to 2, chapter 1 verses 1 to 2. Sabi mo ang tinutukoy doon ay proper noun. Ngayon, kung mabasa sabi mong proper noun ay big letter. Ngayon, kung mabasa ko ay small letter na nakalagay na Church of God po dito na church, aaminin mo, talo ka na sa debating ito, yes or no? Hindi ako aamin. Yes or no, moderator? 20 seconds. No, ito 20 seconds. Ito, sa bayan ng Diyos, hindi problema kung malaki o maliit na titik, kung proper noun o common noun. Basta nakasulat na sa Biblia, iglesia ng Diyos yun, proper noun or common noun. Yan ang sagot ko sa iyo. Next question. Okay, malinaw. Next question. Okay, sabi mo kanina ay big letter po ang nakalagay. So ito po, itong unto the Church of God, ayun sa screen. Ito ba ay big letter or small letter? Mr. Moderator, sasagot ako ha. Yung isasagot ko, yung Objection, sinasabi moderator. Objection category. Okay. Anong objection? Objection, Mr. Moderator. Anong Yung objection? sinasabi Red, mamaya ka muna. Anong question? Red, mamaya ka na. Moderator, tinuro ko na sa screen, nag-open cam pa ko upang ituro. Kasi sabi niya, big letter daw po ang Church of God. So ito po big letter, no small. So tanong ko sa kanya, ano bang letter C na ito? Small letter o big letter? Okay, Red, tulad na narinig mo, narinig ko rin, merong categorical. Sagutin mo muna ang categorical bago ka magpaliwanag. Sige. Ayan. Ulit ang tanong. Sasagutin natin. Tapos sagutin mo na rin. Ulit ang tanong. Okay, sabi mo big letter ang nakalagay dito sa unang Korinto 1 hanggang 2. Sabi yung big letter po ang Church of God. Ang letter C po dito lahat ay big letter kasi proper noun ka mo. So ang tanong ko dito, ito ba big letter o small letter ang letter C ayon sa screen? Ayan, oh. Pwede nang sumagot? Sagot. Big letter o small letter? Sir, Small letter. natural sa binanggit mo, hindi naman problema kung small letter Objection, yan moderator. Categorical. Categorical mo na, Red. Categorical yes or Small letter o no. big letter? Kasi ay na small letter eh. Ito naman
Napakadali lang sagutin. Hindi. Okay, maganda. Sagutin mo na categorical, Red, at then magpaliwanag. Yes, Ayun lang letter, naman. pinakita niya eh. Okay. Small letter. Amen. Okay, sagot na, sagot. Wag mo magbating ko ya, Lord. Okay. Sagot ni ano yan, ni Red. Sige, Red, paliwanag. Ngayon, ito paliwanag ka, Mr. Moderator. Sa bayan ng Diyos, hindi nauukol kung pronoun, o kung proper noun. Basta ang nakasulat, tugma, ang mababasa at malinaw na naintindihan, Iglesia ng Diyos, mapamalaki, mapamaliit. Iglesia ng Diyos pa rin yan. Hindi yan magbabago. Okay, time's ang up. mali, Okay, times up. Meron ka na lang dalawang iglesia ay hindi katulad ng tanong. pangalan ng iglesia nyo. Alright, Okay. okay na. Meron na lang dalawang tanong, ha? Kuya Lord, Yeah. meron na lang ikaw dalawang katanungan. Sige, Okay. tanong. Sabi mo kanina, ang 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 2 ay proper noun at ang proper noun, ay big letter at sabi mo naman dito ay small letter. Pinakita ko sa screen. At ang small letter ay hindi proper noun, kundi yan ay common noun. Tanong, tama ba yung sagot mo na yon? Categorical, yes or no? Yes! Amen! Yes, tama, Mr. Moderator. Okay, ay, pasagutin mo, Lord. Okay, sige. Ito naman eh. Yes, tama, Moderator. Dahil hindi lahat ng nakasulat sa Biblia, sa sinabi ko kanina na unang Korinto 1:1, ay maliliit na letter. Meron dyan na Diyos na big letter. Diyos, big letter. Okay, last next na tanong. Okay, last question. Sabi mo kanina, anong salin ng Biblia verbatim na may pakita mo sa screen? Na may pakita mo sa screen. Nakalagay po diyan. Members, Church of God International. Anong salin ng Biblia na English? Na mababasa verbatim, walang putol, walang dagdag, walang bawas. Members, Church of God International. Anong salin? Objection, Mr. Moderator. Anong Nagtatanong siya sa objection? mga bagay na hindi ko sinabi at hindi ko nilatag. Okay, Moderator? ano may counter objection? Ayun si counter objection ko, moderator, open-ended question na kung anong salin ang ginamit niyang Biblia na mabasa Members Church of God International. That's it. Hindi ko po kine-question yung kung ano mang salin. Kundi sabi ko, ano bang salin mababasa? Okay. Okay? Okay. Exact. Rolling ko. Pwede mo sagutin, Red. Pwede kang mag-pass. Pwede mong sagutin ang katanungan niya. Sagot, Red. Tama. Ang tanong niya ay nasa argumento niyo. Sige. Sagot, Red. Ayan. Meron, salin. Sabi sa Efeso 3:6, sapagkat ang mga Objection, moderator. Objection. Ito, sagot ko. Anong objection? Name ng ang kine-question ko, moderator, name ng salin, hindi talata. Anong Ay, salin? natural. Talata ng Biblia ang babasahin Hindi ko. po salin. Okay. Iba ang salin sa talata, ha, moderator. Paki-educate tingnan mo lang. muna. Okay. Maliwanag sa 1,000 million na tagapakinig. Salin ang hinahanap sa iyo, Red. Pakisagot. Counter objection, Mr. pass. Moderator. Pwede naman tawagin na salin ng Biblia. Kaya nga, anong salin ng Biblia yan? Pwede naman salin ng... Diyos ko, saan ka na grade 1? Teka lang, Lord. Teka lang, Ikaw talaga Lord. to eh. Anong salin yan? Okay. Natural, babasahin ko yung Efeso 3:6. Biblia rin yan eh. Biblia pinagbabatayan natin eh. Ibang talata mo dito sa Okay. salin na paki-educate, please. Okay, sabihin mo lang sa kanya kung anong salin, anong MB ba yan, Filipino International. Turuan ka patuloy ng moderator. 1905, babasahin ko 1905. 1905, sige. Ayan, makinig ka, Lord. Oo. Okay, Okay. Tagalog yun ha. Sige, international. Sige. Sabi rito, yung members muna ha, sapagkat ang mga hintil ay tigapagmana. Kapag hintil ka, pwede ka maging tigapagmana. Ngayon, yung Church of God ka, mababasa ba sa Biblia? Sabi sa unang Tiras 15, sabi ay Church of God naman. Sabi niya kasi MCGI Members Church of God International. Sabi sa unang Timoteo... Moderator, Okay, time stop. Okay, tapos na Moderator, tayo. moderator. Tapos Moderator, na. moderator, Ano? saglit lang, moderator. Ano yan? Na-gets mo naman yung question ko, isang talata, walang labis, walang kulang. Na-gets mo yun, no? Tapos na kuya. Sige, Apa. tapos na natin. Time's up. Oo.
Hindi na Di ba natin. kinonfirm ko lang naman sa'yo, moderator, kung nag-gets mo yung question ko. Okay, okay, time's up, time's up. Okay, susunod na magtatanong ay si Cassie. Oy, time's Next. up, time's up. Time's Oy, up, oy. time's up. Next Objection, question. moderator. Okay, Objection, ano? moderator. Anong objection? Alam ba makipagdebate ng katunggali ko ngayon? Alam ba niya kung paano makipagdebate? Kasi inuubos niya ang oras ko. Tapos na ang kanyang time sa pagsagot. Please, be strict. Wala akong pakialam kung maubusan siya ng oras mamaya sa pag-present niya. Kasi gawa niya yan. So, Sige, please, okay. be Rolling strict. ko na. Red, narinig mo naman yan. Pag sinabi ko nang narinig nyo na time's up, tigil na kagad. Kasi meron naman kayong pagkakataon na magsagot pa muli. Ayun. Sige, kuya. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong. Okay. Kasi binanggit mo kayo yung tunay na binanggit mo kanina na hindi kayo yung tunay na iglesia. Nakianib lang. Tunay na iglesia. Yung tanong, saan mababasa sa Biblia na ang kaaaniban dapat, no? Ay iglesia ng Diyos at hindi iglesia, mga kasabi ng iglesia ng Diyos. Sagot, Red. Anong tanong niya, Mr. Modero? Sa mababasa sa Biblia na ang dapat aniban ay iglesia ng Diyos? Okay, Red. Objection, moderator. Okay. Anong objection? Objection, moderator. Basta magulo kasi yan eh. Please, moderator. Please, moderator, hindi ko na po uulitin ang katanungan ko. Hindi po siya nakafocus. Please lang. Your objection is granted, Red. May you have pay your attention on him. Okay? Okay. No problem. Okay, Kasi sa pakisagot. dalawang nagtanong, ay nantok na ako eh. No. Pangatlo na si Okay. Pakisagot na lang, Red. Pakisagot. Diretso na sagot sa tanong niya. Ay, sige, pang-elaborate ulit para masagot ng maayos. Pass ka na lang kasi hindi na Objection, ulitin moderator. ko yan. Nagsabi na kung hindi ko Oo. Kung gusto mo, mag-pass ka na lang. Hindi namin. Sige, total, nonsense naman yung sinabi, basta lang. Okay, pass. Pass na. Okay, sige. Nonsense pala, ha? Nonsense. Ngayon, saan saang lugar kayo, yung kinaaaniban mo ngayon na MCGI, saan kayo, yung kinaaaniban nyo, banda nakasali, or anong lugar
kayo nagpasakop, no, sa iglesyang kinaaniban ni Sostenes? Saan kami? Ngayon, nasa Pilipinas kami. Sabi kasi ni Kristo sa Mateo 21:43, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, ang ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Isang bansa, kapag ginalis sa Israel yung bayan na yon, ibibigay sa isang bansa, maaring sa Pilipinas. At ito ang katuparan na nakasulat sa Okay, Biblia. time's up. Labas na sa topic mo. At hindi ko na Time's kailangan up. paliwanag. Time's up. Time's Okay. up. Moderator, question. minus. Skinse, ngunit kung kayo magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano sa mga tao na ugaliin nila dahil kaanib ako sa Iglesia ng Diyos, may mga obispo sa Iglesia ng Diyos. Balit na obispo, yung mga unang siglo. O yung Okay, time's itinatag. up. Time's up. Kaanib ako doon. Next question. Time's up. Kasi sabi mo sa unang siglo, mayroon kayong obispo, no? Ngayon, magbigay ka ng pangalan ng obispo na kasapi ng MCGI o Members Church of God International. Sa 1st century, ha? Pwede na, Mr. Moderator? Okay, sagot. Dito sa Pilipos 1:1, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Pilipos, pati ng mga obispo at mga diakono. Hindi man lang pinangalanan, pero may sinasabi na obispo. Next question. Next question. Meron ka na lang apat na katanungan, kuya. Okay, next question. Apat na katanungan. Next question. Ang tanong ko, dahil sinabihan mo na meron sila, yung mga apostol, no? Pwede mo bang maibigay ang ibang obispo noong 4th century na kasabi ng Members Church of God International? Pass na Okay. ako kasi lumalayo. Okay, pass. Okay, pass. Hindi niya kaya sagutin niya, kuya. Pass na lang. Pass na lang kasi... Okay. Yeah. Pass na lang. Pass. Okay. Nonsense Sige. kapag sasagutin ko pa. Pangalawang Oo, kuya Red. Sige, objection, sige. moderator. Anong Objection, objection? moderator. Nag-pass na po siya. Magtatanong na ako, bakit nagngangawa ito? Okay. Red, nagpas ka na nga naman talaga. Bakit nagkangaw-ngaw ka pa? Warning ka dyan, Red. Warning ka dyan. Huwag nang ganun. Okay. Kuya, tuloy. Tanong. Pangalawang katanungan. No? Pangalawang katanungan. Mayroon ba kayong iglesia doon sa Corinto na mababasa Members Church of God International? Noong unang siglo? Yes or no? Meron o wala? Meron, sila Pablo, sila Sostenes, sa unang Korinto 1:1, mga kaanib yan sa Iglesia ng Diyos. Next question. Okay. This question. Second to the last. Pangatlong tanong. Ilang taon na ang iglesyang kinaaniban mo ngayon? Matagal na, ilang taon, 33 pa. So, simula nung nagtatag ang ating Panginoon sa Kristo sa kalooban ng Diyos. So, kung ano mo, matagal na, ilang libong taon na. Next question. Last na tanong. Sige, ilang libong taon na. Ilang libong taon na daw, no? So sino ang inyong leader sa 1770? Sino pangalanan mo ang leader nyo noong panahong 1770? Kung tinutukoy mo yung tunay na iglesia, ang isasagot ko sa iyo, walang iba. Objection, Ang moderator. ating Panginoon sa Kristo. Objection, Next question. moderator. Okay. Anong Objection, moderator. objection? Objection is granted. Pangalan po ang hinihingi ko na existing Counter objection. noong panahong 1770. Napakalinaw po Counter ang katanungan ko. Okay. Anong counter Counter objection? objection. Pakinggan naman natin si Mr. Red.
Wala akong ibang tinatanggap na leader kundi ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung di niya kayang sagutin, wala na siyang magagawa doon. Huwag niya akong iipit sa gusto niya. Okay, itong ruling ko. Ayun ang sagot ko sa kanya. Okay. Okay, tanong mo na lang yan, Kuya Angkol. Tuloy mo ang pagtatanong. Ngayon, kung tinatanong mo sa kanya kung sino, okay, di pakinggan natin ang kanyang kasagutan. Sige. Magtatanong ba ako ulit or ulitin ko Oo, yung tanong? ulitin mo lang yung tanong mo. Ulitin Tapos mo lang. na ata oras. Paki-elaborate na lang, paki-ulit. Last na tanong na yan, bigyan natin si Kuya Angkol ng pagkakataon. Sige. Ulitin ko ha, tatagulugin ko para maintindihan naman kasi mahirap kung i-English. Baka hindi maintindihan, no? Kasi inamin mo na noong 33 AD pa kayo nag-exist ang Members Church of God International. Ngayon, meron dapat kayong leader sa panahong wala na si Kristo dito sa lupa. Ngayon, ang tanong ko, sa taong 1770, sino ang leader ninyo ng panahong niya? Pakibigay ng pangalan. Sagot. Ito sagot ko. Hindi naman nawala ang ating Panginoon Kristo. Umakyat siya sa langit. Kaya consider, nabuhay pa rin siya. Kaya ang Panginoon Kristo pa rin. Next question. Okay, wala. Tapos ng oras. Tapos na, hindi na kayo pwedeng magsalita. Ang magtitindig ngayon ay liliwanagin lang natin. Ang unang magtitindig sa affirmative ay si Kuya Lord of the Ring o debate. Alright? Alright. Meron kang 5 minuto para ipahayag ang pangalawang tindig mo. Patunayan. Salamat, moderator. Sa magaling nating moderator, salamat. Ngayon, ayon sa presentation ko kanina, mga kaibigan, wala man lang may nagalaw si Red. No? Bakit? Di niya natutulan Baptist Church ay tunay na iglesia. Kundi gumagamit ng talata, Members Church of God International, malinaw po sa ating pahayag na sabi ni Soriano, we are not the true church, we are the imitators of the true church. So pag meron na palang true church at kayo imitator ng true church, therefore hindi kayo ang true church. Bakit? Etong kasaysayan po ng MCGI. Noong nagkasakit si Soriano ng HIV sa Pilipinas sa pakikipagtalik sa mga kalalakihan, ay pumunta po siya sa Brazil upang magpagamot. At alam niyo anong ipinangaral nung nakarating na po sa Brazil dahil po sa sakit na AIDS? Ito po ang kanyang sabi. Teka lang, Kuya. Teka lang. Interrupt ko muna kayo dyan. Dahil dyan sa baka masensored tayo. Sige. Iwasan po natin yung personal dun sa... Sige po. Sige po. Sige po, thank you. Pero po, gusto ko po ipahayag kung bakit gusto niya magkaroon ng lunas ang sakit niyang HIV sa Brazil. Pakinggan niyo kung anong turo after that. Sabi, Not true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. Pag nakita mong mali, dapat umalis ka. Kasi pag hindi ka umalis sa mali, may impyerno ka, sinasadya mo na. Nakakita ka na ng totoo, tapos diyan ka pa rin sa mali, fanatismo na yon. Panatiko ka na lang, hindi ka na religyoso. Kumbaga, sarado na isip mo. ayan. Ayan. Hindi ka na reliyoso. Panatiko ka na. Si Soriano nagsabi na hindi kami ang tunay na iglesia. Gaya-gaya lamang kami ng tunay na iglesia na Baptist. Kaya tinanong kanina ni Uncle, sabi ni Uncle, kayo ba? Sabi niya, meron ba kayong, may kaanib na ba kayong Members Church of God International sa Corinto? Meron daw. Magkalaban kayo ni Soriano. No? Kasi sabi ni Soriano, ay hindi. Tahimik ka lang muna, tawag na ito, nal, ang taong libag, tahimik ka lang sa baba. Ngayon, kung titingnan po natin, magkakakontra-kontra. So ngayon, nag-present siya kanina, unang Korinto 1:1 hanggang 2. Sabi ko, proper noun ba yan? Oo. Ang sinabi bang proper noun, ano ba yan? Nagsimula ba yan sa malaking titik o maliit na titik, malaking titik? Pinabasa po natin.
Ito, dito siya nasako. Pinabasa po natin sa screen, nag-open cam tayo, pinakita natin sa screen ang talata. Ito bang church na binanggit sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, ay nagsimula ba itong church sa malaking titik? Ay maliit daw na titik. Hindi palpak siya, sinako niyang sarili niya doon sa proper noun at common noun. Sapagkat, ang ginamit po doon ay common noun at hindi po proper noun. Sabi ko, tama ba yung sagot mo na yun? Ayan ay common noun at hindi proper noun. Yes or no? Yes, tama daw po. Okay, tama. Sakong-sako. Ngayon, nung siya po ba ang nagtanong sa atin, nakakasako ba siya? Hindi. Wala man lang puntos o kahit kalabit. Hindi nga siya makapuntos kay Kasi. Babae pa yan, ha? Hindi siya makakapuntos kay Kasi. Panalong-panalo kami ni na Kasi at Angkol, eh. Siya talaga, grabing sako mo. Okay, Tatlong okay sako, kuya, inabot mo ngayon. i-cut off muna kita dyan kuya. Okay. Ilatag mo sa pagkakataon ito sa huling minuto mo, yung patunayan mo, yung tunay mong, kumbaga, Babasa yon sa unang Timoteo 3:15. Haligi, pilar. Hindi mo alam yon? Puro ka lang kasi dating Biblia, eh. Alam mong dating Biblia, gawa sa rekto yan? Ito, babasahin natin, ha? Dating Biblia. Gawa sa rekto yan, tapos minarkahan lang ni Soriano yan. Ang dating daan, nilakaran ng masamang tao. Ito, basahin natin, ha? Unang Timoteo 3:15. Tingnan, basahin natin, ha? English. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is in the church of the living God, the pillar in ground of the truth. Yan tanong kanina ni Uncle at ni Cassie, hindi mo pala nabasa yan. Halo kayo. Walang members Church of God International sa Bible. Tinanong ko, ano bang salin sa English verbatim? Walang bawas, walang putol. Members Church of God International. Alam nga daw ng moderator, pinakonfirm ko sa kanya, alam na alam niya, eh. So sabi ko, ano pong salin? Binabasa ba sa akin ang dating Biblia daw? Itagalog yan, iho. Ang tinatanong yung English na international. Lasing nga ito, kakainom ng ihi, no? Ito, basahin nga natin, no? times up na kuya. Okay, tapos na ba? Opo. Okay. Ayan, ito natatapos ang unang ribata ni Kuya Lord of the Ring. Okay, ang susunod nating program ay tanungan. Okay, Kuya Red, Magano handa ka pa na po? ba? Host, Oo nga magano pala. pa po? Sorry. Oo, nalilito na ako. Sige, Kuya Angkol, maglatag ka na pangalawa. Sige. Okay, sige. Alright. So, yung binigay ko kanina na kung sino yung founder ng Catholic Church, hindi giniba ng pulang ito. Pula ka pa naman pero hindi mo magiba yung puti. Ano ka ba? No? Pero, sabi niya, yung nasa ano na sila, 33 AD na itatag na daw ang MCGI. Paano ito? Paano ito nasusulat dito na noong sana yun? Ito, Eli Soriano. Kailan ba nagtatag si Eli Soriano ng MCGI? No? Started a small group in 1977. Small group. No? Pero nagparehistro na siya sa SEC 1980s. May MCGI na ba dati? Wala pa. Dahil ang dating kinaaniban ni Eli Soriano ay yung sa Iglesia ng Diyos. No? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Aligi at suhay ng katotohanan, hindi MCGI.
Di ata alam ang history ng MCGI. Red, mag-aral ka ng kinaaniban mo, Red. Huwag puro chismis-chismis. Diba? Buti pa ako, alam ko. No? Eh, sino nga ba ang founder ng MCGI? Or, sorry for the word, pero MCG gay. No? Hindi si Eliseo Soriano, hindi si Cristo. Tinanong natin, sino ang pangalan ng obispo nyo? Uy, hindi mo masagot kanina? Tapos sinagot mo na naman kanina na sila Pedro ay yung mga apostol? Aba, hindi ka lang MCGI. No? Hindi ka lang MCGI, naging INC ka na. Kasi inconsistent yung sagot mo. Red, dapat alam mo kung paano yung mga galawan sa debate. No? Eh, sabi niya, naging kaanib daw sila ng iglesia na kinaaniban ni Sostenes. Ni, so saan kayo kailan kayo naging kaanib? No? Kailan kayo naging kaanib? Eh, wala pang ang MCGI sa 1901. Ano sasabihin mo, naging kaanib kayo? Ni, okay ka lang? Ano ko? Hindi mo nagiba yung stand ko. Matatalo lang ako kung meron kang mababasa na nagsasabi, founder of Roman Catholic Church is Tarpulano. O kahit na sino. Buti pa ako. Kilala ko kung sino ang founder mo. Yung umalis sa Pilipinas dahil may legal issue. In short, may kaso. True Church ang ating pinag-uusapan dito. When we're talking about True Church, dapat ang founder natin si Kristo. Pero sa katunggali natin, no? Ang katunggali natin, hindi naman si Kristo ang founder nila. Sino? Si Eliseo Soriano. Anong puro ado? Puro adong ba ang magsasalita ng katotohanan? Ha? Asan ang adong dun? Sama, mag-aral ka muna. No? Wala po akong sinasabing ano mo. Bakit totoo naman na umalis si Eliseo Soriano dahil mayroon siyang kaso? Sige, ibahin nyo ang founder ng Roman Catholic Church. Sino? Eh kahit nga yung founder nyo, hindi nga kilala. No? Hindi nga kilala kung sino ang founder. No? Lakas ng loob pang makasabi, 33 AD. Iglesia ni yung magkatatag nyo. Ando na kayo? Hindi pa nga nakasali si Eliseo Soriano sa dati niyang kinaaniban noong 1880s. Ay, naku. Oh, anong kaso? Doon yung Nakama-censored. Next time na Okay, lang. time's up. Okay. So, salamat sa pangalawang papahayag. Ngayon ay dadako na tayo sa Q&A. Pangalawang cross-examination. Okay. Handa na ba kayo sa magkabilang panig? Yes. Alright. Red, pagka nagsalita ka na, ay mag-start na ang 5 minuto mo. Okay. Red, tatanungin mo muna si Lord. Oh, andito sila. Hello. Rinig ba ako? Dinig kayo kuya pero marami kayo maririnig. Mag-LTD na lang ako. Oo, kasi nonsense naman yung mga pinagsasabi nila eh. Umalis na rin yung ano nila. Tanong ka na Yung naman mga- Hindi, yung tanong ka. grupo. Okay, kuya, magtanong ka. Time mo to para magtanong. LTD lang ako eh. Gayahin mo lang. Okay. Pwede Sige, ba mute magtanong muna ka na. sa wait lang guys, mute muna sa apostolic. Pwede. Okay, mute ka muna. Red. na lang. Sa apostolic. Okay, ano yan? Okay. Ingay po, ingay.
Pag-mute ka, Red, kasi maingay ka pa eh. So, kung sasagutin mo yung, kung magtatanong ka, kung wala kang itatanong, eh, siguro tatapusin na natin tong debate na to. Kasi wala naman daw siya itatanong kasi satisfied daw siya doon sa Kasi team. nonsense yung dalawa eh. Umalis na yung isang nilang kampi. Talo dapat sila eh. Kasi umayaw yung isa eh. Pero hindi nagmamanila. Pero ganito na lang, Pag-usapan kasi okay? tatlo sila eh. Tapusin na natin to. Umayaw yung isa eh. At okay, tatapusin na natin to. Magpasalamat na lang kayo. Bawat isa bigyan na lang namin. Host, Hindi, bigyan ba Kuya natin ng Apostolic, ganito. Total, ayaw naman magtanong ni Red kay Lord of Debate at Uncle Bob. So, si Red, maglatag siya at baka gusto naman magtanong ni Lord of Debate at Uncle Bob sa kanya. Oh, Kasi sige, siya yun. ayaw Okay. magtanong eh, di ba? Para naman ano. Tama, okay. Kung ayaw mo magtanong, Red, maglatag ka na lang ngayon sa ikalawang presentation mo. At saka sa presentation mo pala, at tatanungin ka naman pagkatapos mo maglatag ng dalawa. Yun yung ano, para hindi naman unfair sa dalawa. Okay? Maglatag ka, Red. At pagkatapos tatanungin ka na ni Kuya Angkol at saka ni Kuya Lord of the Debate, Kuya Dino. Eh, di ba, umalis yung isa. Eh, tatlo sila eh. Umayaw. Natakot. Ayaw na bro. Umayaw na ba kami? Sumuko na siya ho. Sumuko. Umayaw ba kami? Sumuko na, Umayaw sumuko ba na. kami, Red? Sumuko na si Red. Sumuko na siya. Umayaw ba kami, Red? Umayaw ba kami? Eh, kasi Nandiyan pa naman rin ang dalawa, Red eh. Hindi, Red, Kuya, ganito. Nandiyan pa naman yung dalawa. Hindi naman ibig sabihin na tapos na yung debate dahil umalis yung isa. Correct. So meron ka pang dalawa. Meron ka pang dalawang patunayan mo na, I mean, sa debate kasi kailangan matapos din to. Makakapagsulat. Kailangan matapos. Naumpisahan nyo na sayang. Sayang. Or baka na ano ka na? Ano, Red? Atras ka na ngayon. Nagdadalan ka lang. Ano Kuya Red, maglalatag ka ba o magtatanong sa dalawa na matapos ka? Magtatanong ka ba sa dalawang natira o maglalatag ka? Para ikaw naman ang tanongin ng dalawa. Sige, maglatag na lang ulit sila. Tapos mamaya magtatanong. Kuya Red, Hindi, nakapaglatag na yung dalawa. tapos na maglatag eh. Conclusion na nga lang sa kanila eh. May ginagawa kasi ako eh. Oo. Tapos na lang kwentang oras ko. Surrender Kaya na siya, bro. kanila. Surrender. O Kuya Red, wala kang Hindi namin yung tatanong. dahilan. Wala nga. Wala kang itatanong kay Lord of Debate. Naglatag na siya. So kung di mo napakinggan yan, eh wala tayong magagawa. Importante nakapaglatag sila. Correct. Oo. Kuya Red, may tanong ka ba kay Lord of Debate? Wala na, surrender na. Okay, Angkol, wala rin. So kung wala, ikaw Kuya Red, ay maglatag ka ng 5 minuto at magtatanong sa'yo si Lord of Debate at Angkol para tapusin na natin. Kuya Red, sige, 5 minutes, go. Baka si Bro Gino, bro Birista, baka si Bro Gino sa baba, MCGI yan, baka gusto niya mag-proxy. Magtatanong na ako, magtatanong. Ayun, magtatanong na Ayan, ako. magtatanong naman pala eh. O, ganun, go, proceed. Okay. Di ba? Sarap Tama. talaga ng mga bata talaga. O sige. Okay. Second Tanong. presentation na to, itanong kung ano yung gustong itanong. Tama? Ayun sa nilatag, of course. Kung sino Ayun sa kalaban mo, nila. doon ka magtanong. Ayun sa tema. Ayun sa tema. Oo, hindi yung nilatag ng iba. Ang topic naman ay true church. Tama? Iwan ko sa'yo. Sige. Tanong ka muna, Dino. Magot ka lang. Tanong mo. Mali, hindi yan ang paksa. Tinatanggap mo ba na ang topic Kundi ay ang true paksa church? kanina, mali. Ang sabi mo kanina, papatunayan mo ng MCGI ay tamang iglesia. Yan. True charge. Tama, true charge. MCGI. Pwede bang lisensya? Sabihin mo, dadalhin na lang Ha? sa Diyos. Specific eh. Wala na bro, surrender na. Saan? Ito na. May dadali lang po. Ay, moderator, running time ito ha. Running time. O sige, orasan mo na si Red para mag-start ang time niya. Sayang. Wala na. Talo na yan. Deklara nyo na. Paubusin lang muna yung time. Paubusin lang muna yun. Sige.
taga-MCGI, magtulong-tulong na kayo dyan sa baba. Ito, rebuttal tayo Ang gagawin natin dito, kahit ano, pwede itanong basta nakaugnay sa paksa. Oo. At Yes, saka sa tema. kalaban, at saka sa kalaban Sa tema. niya, Sige. saka sa kalaban niya, Buyorista, hindi niya pwede itanong sa akin ang stand ni Uncle kasi iba yung debate nila. Oh, Iba yung siyempre, total, Oo. ikaw Baptist, tutulan mo na yung Baptist. Oo. Ayon sa paksa natin. Sa paksa kasi true church eh. True church yan. Hindi naman siya busy. Nagpropeta Google pa siya. O, tingnan mo. Ay, nako. Running time, ubos ng oras. Wala na siyang may tanong kay Uncle na. Taiman mo rin, Uncle. May minus time pa yun kanina. Okay. Tapos na ang oras na yan. Tapos na ang Tapos oras na? niya. Wala na yan. Hindi na maglalatag yan. Talo na. Okay na, Brother Purista. Ako? Okay. Magpapasalamat lang tayo, Uncle. Wala naman. Pasalamat na lang kayo. Ano na lang, Pasalamat. ano lang, conclusion lang tayo. Oo. Sige, kung gusto niyo mag-conclusion, ayan. na. Okay lang naman kay View. Ayun. Maraming Okay, sige. salamat. Ayun, maraming salamat sa unang-una sa Panginoon na kung saan initayo natin ang tunay na iglesia at yun ay hindi natutulan kahit sino po dito. At tawag na ito. At ang MCGI, of course, hindi talaga yung tunay na iglesia sapagkat atag na siya ni Eliseo Soriano noong 1970. Naanib po siya sa iglesia ng Diyos, suhay, haligid katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated na itinayo ng isang ministro na si Nicolas Perez na itiniwalag sa iglesia ni Manalo o iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo, itiniwalag siya doon. Therefore, nag-desire po siya na magkaroon po ng sariling iglesia upang matustusan po ang sariling pamilya. At si Elisoriano ang naging bunga ng pangaral ni Aon at sa kadalasan nagkaroon din ng personal interest ang mga miyembro at nagkabahagi at nagtayo din po si Soriano ng Members Church of God International. Nagsimula po sila sa maliit na grupo o tinatawag nating kulto. Pag sinabing cult, small group, no? Small group. Kulto, unorthodox teachings na kung saan, na kung saan nagsimula ang pangangaral ni Eliseo Soriano sa radyo, ang dating daan, Jeremia 6:16, nilakaran ng mga masasamang tao. So, ganun pa man, ang tunay na iglesia, kailangan po sa church age po mga kaibigan, ang mga isinugo ng ating sugo ng Panginoong Jesucristo na sinugo sa mga huling araw, kailangan mag-undergo po yung mga ngaral o maging mga miyembro ng water baptisms. Hindi pwede na hindi ka mag-undergo ng water baptism. At ang question pong napakalaking katanungan sa atin lahat, sino ang nagbautismo kay Eliseo Soriano sa Members Church of God International? Kasi si Nicolas Perez, tiwalag yan sa iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo. So ngayon, ang nagbaptize sa kanya ay si Nicolas Perez, binautismuhan ng isang tiwalag, no? Pangalawa, kung kiniklaim ninyo ang talata sa Biblia nasa Korinto 1:1 hanggang 2, tanong, kailan si Eliseo Soriano pumunta po doon sa Korinto? At sino ang nagbaptize sa kanya? Ayan, at kailan siya binautismuhan sa Korinto? Yan yung mga malaking katanungan na hindi masagot, no? ng mga MCGI. At sabi niya pa kanya, tinanong siya doon sa 17th century o 18th century, tinanong siya kanina ni Brother Uncle kung sino ho ba ang human pastor nila na mga nangangaral. Si Kristo daw. Tanong, nandyan pa ba si Kristo sa katawan during that time sa lupa? Wala na. Kaya malinaw po mga kaibigan na itong iglesia ito'y huwad, tatag lamang ng tao at walang koneksyon sa mga apostol na nasa Biblia, walang succession. Kasi sabi ni Kristo in Ephesians chapter 3 verse 21, church by Christ throughout all of ages. So yung church daw po ni Christ umiiral sa lahat ng kapanahonan, sa kanila'y putol, iglesyang putol. Ayan, thank you so much. Uncle Bob, ikaw naman, 3 minuto, konklusyon. Alright, conclusion ko ay
Siguro dahil tinanong ko siya kung kung gaano kaliit yung paglalagyan, no? Eh, yung sakto lang daw na makapag-inat siya. O ito ilagay na lang natin sa posporo. No? Eh, kasi hindi niya nasagot yung mga katanungan ko. Hindi niya nagiba yung mga presentation ko, no? Wala. Easy. Tapos hindi niya alam ang history ng kanyang iglesia, ang kinaaniban. Wala. Sakong-sako. Ay hindi, posporo. Siguro, dahil sa liit, posporo na lang. Easy, ano na lang. Easy game lang naman ang nangyari kanina. No? Ewan ko ba kung bakit, anong nakain ng taong ito, kung bakit naghamon ng 4 versus 1. Tapos hindi nga magiba yung mga presentation namin. Hindi magiba yung presentation ko. Yung mga tanong ko, hindi niya nasagot. Nonsense o wala ka lang talaga masagot kasi nga, kailan lang ba kayo naitatag? Ha? Kailan lang? 1977. No? Kahit nga kang Pastor Dino, hindi mo nga iba-iba eh. No? Tinanong ko kanina so talata, bakit wala kang nabigay ng isang talata? Members Church of International. Sorry ka na lang kasi hindi mo ko tinanong kanina. Napakaraming butas yung mga binigay ko. Kasi nga, hindi ka marunong. Mag-aral ka muna ng Art of Debate. Ang Art of Debate, para ka lang niyang nakikipagdigma. Dapat alam mo kung ano yung kalaban mo. Alam mo kung ano yung tactic ang gagamitin mo. Kaya nga objection ako kanina, di ba? I'm just following the rules. Sapaw ka ng sapaw, tapos na yung time mo, hindi ka pa naghihinto magngaw-ngaw. Yan yung problema sa'yo. Yung pride mo, no, sing laki ng head, pero yung brain mo, sing liit ng posporo. Kasi ba't ka pumayag? No? Ba't ka pumayag 4 versus 1? Di ka naman si Rubin. Kang Rubin nga, 2 versus 1 nga lang yun eh. At salamat sa lahat, no? Salamat sa lahat ng nakinig. Ayan, maraming salamat, Angkol. At dyan nagtatapos ang ating ginagawang ambush debate sa pagitan ng MCGI laban sa Baptist at Catholic Church. So, shout out sa ating 22,000 viewers na mga nanonood sa atin. Kayo nang bahala magdesisyon kung sino sa kanila ang tama o mayroon lamang tama. Bro, hindi na ako magko-conclusion. Eh kuya, kanina kasi ayaw mo magtanong. Hindi mo natapos yung parte ng debate. Hindi ka Sapat pwede na siguro makonklusyon, yung- oy. Hindi ka para ka rin, para nangyari kasi Kuya Red, para pares kayo ni Cassie na umalis. Si Cassie, di rin makakapag-conclusion kasi lumayas ka. Eh, hindi naman po kayo sabi ko magtanong kayo, ayaw nyo magtanong. Maglatag kayo para matanong kayo. Natatakot si Kaya- Lilis sa conclusion ko. Tapos ka na sa tanungan, bro. Tanungan ang gusto ko. Wala Bakit po mag-conclusion tayong ka? kasi Kasalanan mo yan. nasunod yung ating proseso. Tulad ni Cassie na hindi sumunod sa proseso na umalis. O, di wala na sa Natatakot si conclusion. Dino. Ganun lang po yun. Tama na yun. Hindi ako takot Okay, sa'yo. so- Nilanganan niya kita eh. Mag-aral ka kasi muna ng debate. Maraming salamat. Mag-aral ka kasi muna ng debate, hindi ka marunong. Oh, nasako ka namin tuloy. Hindi ka marunong magdebate, tapos 20 seconds lang yung pagsagot, tapos OT ka na, mas malaki pang OT mo kumpara sa flip top. Mapapanood ninyo ang replay ng ating sinagawang debate sa ating YouTube channel. Ayan. Follow na lang po si Viewerista. I-upload natin ang bukas. Pa-share na lang po ng page ni Brother Purista at makipollow na rin mga kapatid. Thank you. Follow ka, Viverista. Sinong gusto mag-activate dyan sa akin? Hindi, natakot na kami sa'yo. Ikaw Oy, na mga James. bida dito. James, ano ba talaga? Face-to-face tayo ngayong linggo? 6 p.m.? Ano?
na yung usapan, Col. Basta yung ngayon gusto ko, sinong matapang dyan papalag sa akin. Ano ba, Dems? Kailan- Ang matapang, Hindi Dems? mo ba, Walang objection? Walang next Hindi. question? Ano, game ka? saglit lang, Uncle. No? Sige po, okay. Ah, hindi mo pa kasi sinagot, James, kung saan ba talaga tayo kasi ako kahit ano yung debate Online pwede na, sa akin. online. Problema lang. Ayan, online. Okay na yan, okay na. Online, oh. Sige, online. Oh. Vio, online daw ngayong linggo. Ngayon Ano na Alas sino siya. 8 matapang ng dyan, gabi. papalag. Ngayon na, James. O, paano ka? Nagtatagal-tagal pa akyat sa taas. O, sino susunod? Ngayon na agad. Pwede rin. Oo. O, sino? Mamili ka din sa apat na to. Yung Ako, tema namin. pwede rin naman Hindi, ako. ngayon Pwede na lang sa yung debate namin. Yung debate na lang namin, ngayon lang yan. Sige, sino dyan? Hindi, kahit magsabay-sabay na yan. Kahit magsabay. apat Apat. kami dito, Sinalo, sa Apostolic. Sino ang gusto mo? Sige, pili. Oh, sige, ngayon na lang. Ngayon. Hindi, ngayon na lang yung debate namin. Labas Yun na ako sa dyan. linggo. Labas Hindi, ako dyan. Labas. Masakit sa ulo. Hindi ang Masakit sa call, ulo. hindi ang call. Basta Domingo na sa ato at Domingo. Linggo daw sa inyo daw, Uncle. Linggo. Sino Ngayon, gusto baka mo gusto mo makalaban, ngayon. James? Sino ngayon gusto mo Linggo naman makalaban? pala eh. Ayan, Ate. available lahat yan, James. Saan ba dyan si Lord of Pwede Debate? rin ako sa ibang Damis. tema. Sino gusto mo makalaban ngayon, Damis? Damis, tawag ko siya, hindi James. Kahit magsabay-sabay. Hindi, isa-isa lang. Kita mo yun, nangamuti na ngayong isa lang siya kanina eh. Dapat mamili ka lang ng isa, Sabay-sabay. pwede ka masyadong mangamuti. Ayan, si Philip daw. Kayo ni Philip James. Baratan nyo na ngayon. Wait lang, ano bang topic? Kakapasok ko lang. Kahit ano. Kaya gusto nyo, dalawang Pilitin pastor na lang. pagkarapin natin. O, dalawang pastor. Papasok Sino? na yung si Cristo. Ito maganda, dalawang pastor. Pastor Sino? Joven at saka si, Pastor, ayan, Dino. Ayan, game. Hindi yan lalaban sa akin, Pastor Joven. Estudyante ko yan. Ayun lang. Okay, Kuya Dames. Christology tayo, Kuya Dames. Papatunayan ko si Estudyante ko yan. Cristo. Kaakit lang kayo, no? Kuya Dames, papatunayan ko Ay, Philip. debate. Philip, Kuya Angkol. Philip, wag yan. Kasi tema namin yan ngayong linggo. Tema Ay. namin yan ngayong linggo. Mas Gigil, ano. Ayang? Actually, kasi Ibang lang, ibang. may handa kasi akong latag dito. Hindi ko magamit. Hindi. Ang paksa na lang, James, patunayan mo, ang sa Isaiah 46:11, si Ginong Felix Manalo yung ibong mandaragit. Ayun. Ano ako? Tawag dito, negative ako. Ayan. Oo. Maganda ako. Or patunayan mo si Felix Manalo yung uod ni Jacob. Ala. Uod yung Oo. suot ninyo? Ay, joke lang. Alam nyo kasi, kung naalala nyo, dapat may debate ako. Nag-iisip pa, wag nyo mo nang panay agad-agad. Hindi ako Bigay nyo sinikot ng mga tiga-TR. Ako naman. Kilala niyo Sino ba yan? si J.E.? Bakit Tugo tawag na na lang, si tugo J.E.? na lang. Sino papalag Ayun, sa no? tugo? Si J.E. pangalan niya ngayon. Sige, sa dugo daw bro, Burista daw, magde-debate kami daw. Ngayon na. Patunayan daw. Ano po? Ngayon na. Oo, ngayon na. Si James, handa na sa dinuguan natin yan. Papatunayan yan ang dinuguan ay bawal sa hindi tinuro sa mga Kristiyano. Ayan. Oh. Sino ba si J.E.? Ano kilala niya ngayon? Pangalan niya ngayon si Rob Daniel. Nag-change name yan. Robin? Kasi eto, si J.E. naghahamon niya ng debate. Si Samix na ayaw naman humarap. Sabi niya sa akin, kung sino may gustong lumaban sa kanya, yan ang gusto niyang paksa. Patutunayan Anong na paksa si daw? Felix Man. Ayan, kuya. Sugo ng Diyos ayon. Sige ako, pwede ako dyan. Kailan daw? Sabi niya sa akin anytime. Kaso nga, hindi ko alam, hindi ko na siya makakita. Hindi niya nakakit sa akin. Sige. Sino ba yung si Jay na yan? Si Robin? Ewan ko kay Philip, kilala daw niya. Sino bro Philip? Yan si Robin, pangalan niya, Rob Daniel. Ngayon, nag-change name yan. Sige po. Sige po, pwede po. Kaso nga, Basta ibigay nyo lang yung skid. ano din, kabataan din yan eh. Mga katulad ko din yun. Kaso nga lang, ayun Yan, sa Rob Daniel. James, hanapin mo yan, yung kapatid mo na si- Ang ano niya kasi, kahit sino naman bro, sabi niya ang lalaban daw. Oo, kahit sino, sabi niya sa akin. Basta yan ang kanyang gustong paksa. Patutunayan niya. Sige na, Kung na James. ako makatubang, kanang dili magkamamo, dili magkamang ba? Oo. Sa dinuguan ngayon na ba, James? Tabian ni mo, Di mag- James, oy. Tabian ni mo. Di magkamang, wagali ka ning support. Oo.
Tabian mo. Wa gali ko nimo gisipot datong last Sunday. Bro, Bieresta, paki-arrange nga kami ngayon, bro. Si James daw. Abe, sure nyo, totoo ba yan? Baka naman, ako na naman gagawa na naman, hindi naman matutuloy damis ha. Dames, matuloy ka ba ngayon? Papatunayan mo ang dinuguan, hindi pwede, hindi yan itinuro upang kainin sa mga Kristiyano. Papatunayan mo, ang dinuguan na dish ay bawal sa mga Kristiyano. Correct. Yan. Kasi papatunayan ko, ang dinuguan, Trabaho pa ngayon. Nasa trabaho pa po. nagahamon ka, laway pala eh. Ba't ka naman nag-up sa TikTok? Nasa trabaho ka, matanggal ka. Oo. Akala ko ba ngayon yung gusto mo debate, James? Pabira. Nagkapagwas mo, kuya James. Dating ano mo. Kung ako boss mo, tatanggalin kita. Babawasan ko Hala sweldo. ka. Dagdagan mo nga sweldo niya kasi akalain mo, busy siya, nakapagsalita pa. No. Nasa trabaho ka, hindi naman ikaw yung boss eh. Hindi naman ikaw yung boss. Mag-schedule ka na lang, Damis, mapatunayan mo sa akin na ang dinuguan ay hindi pwedeng kainin sa panahong Kristyanismo. Yan. Schedule mo lang, Damis, I-PM kailan nyo ako sa dami lang po. paksa nyo ha. I-PM nyo ako para di ko makakalimutan. Angkol, yung paksa nyo, James, i-PM nyo sa akin. Doon ano yung mga, ano nyo, patutunayan. Christology lang naman yung tema namin. Okay, sige. Paano na din, paalala na rin. Medyo busy rin tayo, may trabaho rin. Wala lang akong customer ngayon. Yeah. I-chat mo na lang bukas ng umaga. Mag-chat din ako sa iyo, viewerista. I-ano ko lang, i-confirm ko lang kay Damis kung sakaling patulan niya yung baksa. Or kahit sino sa mga INC, Yun, patunayan nila sa akin, kahit sino sa mga INC, papatunayan nila na hindi inutos, Pastor, ano pa, na bawal kainin ng mga Kristyanismo ang dinuguan. Ano bro? debate tayo ngayon. Patunayan mo mas gwapo ka sa akin. Uy! Hindi, kasi stand kasi ng INC, bawal kumain ng dugo. Stand ko rin yan kasi ang dugo kasi liquid yan, hindi kinakain yan, iniinom yan eh. Stand ko din yan. Dapat hindi kinakain, hindi ginagamitan ng kutsara yan, uncle, ginagamitan ng straw. Ayun, shoutout sa ating Meron na lang, 43,000 viewers. Gawin mong Betamax. Sayang. Hindi nga lang yan inaano. Alam mo ba ano? Kinukutsara. So dalawa na lang kami ni Philip mag-debate eh, kung ang takot naman si Damis. Lord, Ano papatunayan mo, kuya? Pag niluto mo, hindi na Sige. Oo, Ako ako na mag-moderate sa inyo bahala, dito. Kuya Lord, update at saka Philip. Ako mag-moderate sa inyo dalawa. Sige, anong topic na gusto niyo pag-usapan? Ay, hindi bata pa yan si Philip, hindi pwede. Bata pa man. At saka kaibigan. Yun. Pero ano, Uncle Bob, alam mo ba, may ano ako dito, may na-prepare ako dito anong latag patungkol sa Christology kasi may debate ako dapat sa mga TR. Kahapon yung dapat 7 PM, hindi ako sinipot eh. Ay, nako naman. Sayang yung yung prepare ko. Ayusin mo na lang sa akin. Kaso nga lang, Sa akin para naman madagdagan din yung ano ko. kaso nga lang, baka dumugo ilong ni Damis dito. Kasi Si Poymen sana kung lalaban sa paksang papatunayan niya na bawal kainin ng mga Kristyan, bawal kumain ng mga Kristiyano ng dinuguan. Si Poymen sana, maganda yan. O nakikinig ka man Poymen ngayon, kasahan mo yung paksa. Ayan na, Kuya Lord. Lord of Debate. Ayan o. May paksa ko na dati yan eh. Mayroon nga bang ipinagbabawal na kainin tayong mga Kristiyano ngayon ayon sa Biblia? Ay wala sa akin kasi biyaya eh. Ang sarap-sarap na pagkain ngayon. Siguro, ang pinagbabawal lang sigurong kainin yung bakal, yero, bato. Eh, dapat kainin yan, mabubungal ka talaga yan. Viewerista. May namatay pa nga, kumain ng gero eh. Oo, pero kung pagkain ako, sarap-sarap. Pastor, Ano po? Pastor, bawal kainin yung hindi mo asawa.
Uy! Tama naman yan. Bawal talaga yun. Nako ah. Pastor, may pinagbabawal pa rin nakainin, di ba? Huwag kayo mag-usap Pero ng pero para sa akin, kung makakain mo, kainin mo. Wala namang question, Brother Purista kasi nasa grace tayo eh. So, pero, sa akin kasi, nakainin ko lahat ng gusto kong kainin yung gusto ko kasi biyaya ako eh. Huwag kayo mag-usap ng sensor. May bata hanggang si Philip. Bawal ang bata. Bawal ang sensor. So, Philip, bumaba ka muna, pag-uusapan kami. Family planning, bro. Okay lang yan, okay lang. Wow, si Philip, ano na yan? Mulat na yan sa kapiyasan. Baka nagkukan na rin yan, kayo naman. Oo, yan nga, para maiwasan ni Philip yung 5 times a day. Kaya huwag yung magwintuhan. Iwasan ng 5 times. Iwasan ng 5 times, 7 times lang pwede. Dapat talaga, Brother Purista, kasi yung paksa mo kasi bro, yan, para siyang fruit. Maganda yung tinuguan talaga. Hindi kasi Kuya Lord of Debate, meron kasi dito ng, di ba, IFC bawal yung naguan. Tapos, di ba naman, bawal yung karne, yung mga walang Baboy. kaliskis. Tapos sa MCGI, bawal yung mga halal, mga Jollibee. Ayan, yung mga yan nga. Kaya ginawa ko example dati, pinaksa ko na yun noon. Pero bakit bawal sa MCGI yung halal? Hindi naman inakain yung yung halal na pagkain sa kay Allah eh. Ang ibig sabihin ng halal walang halong pork. Malinis. Malinis. Yun ang ibig sabihin nun. So, bakit nila ipagbabawal yung halal? Kung malinis naman yung label nun. Kumbaga parang sinasabi nila, pinagbabawal nila yung malinis. Lahat naman kasi lahat naman kasi ng pagkain na hindi baboy o hindi lumalabag sa sa Islam, halal agad yan, automatic. So bakit nila pinagbabawal yung halal? Wala siya. Ang sabi ng Diyos sa Levitico, sino mang kumakain ng dugo ay kapupuotan niya at aalisin sa bayad niya. Oo Tapos nga. sasabihin Oo ng nga. Levitico, Ona bro. Ona damis, ang tinutukoy na bayan Israel. Kasi may palatuntunan silang sinusunod. At saka tatanungin kita mamaya dyan sa Levitico na binasa mo kung sinong Kristiyano, bigyan mo ako ng pangalan niya isa, baka wala kang may maibigay. Ibig sabihin yan, sa unang bayan pa lang ng Diyos, nagmula na yung kautusan na yan. Hindi ko mo bro, kung may kautusan sila sa unang bayan, for example, sa panahon po ni Noah, inutusan sila ng Diyos mag-build ng arka. So ibig sabihin, ikaw na hindi inutusan, magbe-build ka, bakit naman yung binild nyo hindi arka? Bakit yung sa inyo naman malaking building? Kautusan ng pagbabawal ng dugo, nananatili yan hanggang sa Walang panahon mababasa ang ng ganon. Noah. Ang sabi kasi dito sa sa bagong tipan, shadow lamang po yan. Yes bro. Pastor. Aba. Yung Levitico ba, mga Kristiyano na yan? Hindi, mga Levite yan. Wala kang mababasa ang Kristiyano. So yung Yan sapagkat yun ang unang Kaya nga bayan ng Levitical Diyos. law. Damis. Ang point kasi dito, sa panahong Kristiyano, Oo. sa panahong Kristiyano, hindi panahong Levitico. Hindi ka marunong Ang hermeneutics point ko lang, May tinatawag tayo ang point damis ko na lang din, applied at ang misapplied. point ko lang din, wait Misapplication. lang. Ang point ko lang Ayusin. din, kaya ko ginamit yung sa Levitico para ipaunawa sa inyo, noon pa may ipinagbawal na ng Diyos yan hanggang sa panahong Kristiyano. Ako? Wala. Noon kailan nagsimula? Noon bang Kasi nagkaroon? alam ko na ipinagbawal ng Diyos, ang ipinagbawal ng Diyos ay yung prutas sa gitna ng hardin ng Eden. Tama ba ako ang pastor? Tama yun. Sa panahon ni Moises, sa panahon ni Noah, nananatili ang mga kautusan ng pagbabawal ng pagkain ng dugo. So nanatili sa kanila, sa amin wala naman. Uncle,
Pastor Dino. Pagdating naman sa panahong Noah, may Kristiyano, pagbabawal na bang yung kautusan kainin ng yung baboy? pagbabawal Wala, ng wala. pagkain ng dugo ay nananatili pa rin yung kautusan. Patunayan mo sa akin, ito lang papatunayan Sinungaling. mo sa akin na ang dugo ay nanatili pa rin. Patunayan mo sa akin yan. Ayon sa Biblia, nanatili pa rin na bawal yung kautusan sa bayang Israel ay nanatili pa rin ang kautusan nila pagpasa hanggang sa Alam ko ngayon, na yung Kristiyano. technique nyo eh. Sige, Sasabihin patunayan ko, mo. sige, word for word, nananatili Of course, yung word kautusan, for word word. for word. So, yung ganong tanong, medyo may pagka, yun, hindi ko na sasabihin. Talagang matasakaw ka dyan, sinasabi ko sa iyo. Diba? Hindi ko lang sabihin, doon sa bayan ng Diyos, sa unang bayan ng Mahap Diyos, daw si kapag Prods. pag ginawa mo yung pagkain ng dugo, kapupuutan ka ng Diyos, ititiwalag ka sa bayan niya. Titiwalag sa bayan. Israel nga yung yun. Bakit yung Israel ba hindi bayan ng Diyos? Israel nga, literal yun bro. Hindi po yan Yung kaluluwa ang Israel ba tinutukoy. hindi bayan ng Diyos? Hindi Yung po yan sa Israel panahon ba natin hindi ngayon. bayan? Hindi. Sa panahon ng Kristiyano, hindi yan bayan ng Diyos sa Kristiyano. hindi. Patunayan mo sa akin Hindi, yan. yung- Bayan ng yung- Diyos yung yung Israel panahon ng na yan. Kristiyano. Yung panahon na yan, bayan ba ng Diyos ang Israel? Yes or Hindi no? nga Kristiyano, no nga. Hindi nga Kristiyano yan, no nga eh. Hindi, yung panahon nga ng Israel. No nga, hindi ba nga sila Kristiyano bayan ng kasi ang Diyos? paksa natin, patunayan mo na ang mga kautusan pa Ang rin doon sa Israel ay sa'yo, kautusan ng Kristiyano. ang tinatanong sa'yo, noong panahon ng Israel. No ang nga, hindi nga panahong Kristiyano. Israel No ba, nga, hindi nga Kristiyano tinutukoy doon. pinili ng Diyos. No nga, Kung kaya hindi nga mong Kristiyano panindigan yan, tinutukoy ang doon. Israel ay Oo. hindi pinili ng Diyos. Oo, papatunayan ko Hindi na ang pinili Israel, ng Diyos? ako sasagot. Ang Israel ay hindi pinili upang maging Kristiyano ng Diyos. Yan ang stand ko. Bakit ako tuturuan? Hindi siya piniling maging Pinili Kristiyano. ng Diyos. Pero pinili ng Diyos ang Israel para maging bayan niya, tama? Hindi nga akong Kristiyanong bayan ng Diyos, hindi. Kasi Kristiyano talaga ang tinitindigan ko eh. Patunayan nyo sa akin ang Israel, sinong INC man. Patunayan nyo sa akin si Lord na ang of the Israel ay Debate. piniling maging Kristiyano, tutol ako. Patunayan nyo sa akin yan. Magsama-sama pa wala kayo. pa nga si Kristo nung panahong Israel. Paano magiging Kristiyano? Pambihira Paano naman ba to si maging, Lord of the paano Debate. ba maging Kristiyano? Kung ang Kristo mo ay Diyos, maging Kristiyano ka kung tao lang talaga hindi ka Kristiyano. Hindi. Kaya nga, maliwanag yung tanong ko sa'yo. Yung panahon ng Israel, hindi Kala ko ba busy ka pinili dyan. ng Diyos Mag-debate para na maging lang, bayan mag-debate na niya? lang tayo ngayon. Magdebatehan Pero sagot natin. mo na yun. Pas Dino, Ah. sinusunod ba nila yung lahat ng kautosan doon sa binasa niya hanggang ngayon? Hindi, O hindi. Kumakain ng baboy, matakaw sa lechon yan eh. Diba? Kasi kung pipiliin lang nila, yung dugo lang para sa Ang kanila. sarap-sarap kaya ng lechon. Tama, Lalo na yung labagero crispy ito pa. eh. Crispy pa yung panit. Crispy pa yung panit. Sarap kaya ng Tama. lechon. Malinaw Kumakain ng, kumakain din ng, balot. kumakain din ng daga yan. balot yan, bro. Ah, Tanungin mo kung kumakain ng balot. ay, yes. Kumakain din. Pastor Dino, ikaw ba'y marunong maglechon or something, nag-iihaw ng baboy? Oo naman. Oo. Mayroon bang natitirang dugo niyan kapag niluluto? Wala nang dugo dyan kasi ang dugo kasi liquid. Pag ano mo kasi, pag niluto mo talaga yan, lahat kahit balat niya, titigas talaga yan, so hindi na yan dugo. Meron Wala. pa rin natitirang dugo. Kahit Meron anong daw, klaseng meron daw. hugas mo, Meron daw natitira. James, may Meron tanong daw lang ako, natitira, James. Pastor. Saglit lang. So James, Binigyan ko na kayo ng idea ha. Makinig ka Isip-isip muna, na kayo at balik na ako makinig na ka ako muna, sa work. James. Wala na. Na ako sa work, balik na. Natak. Makas na kagad. Hindi, may kung tanong lang bibili- sana ako. sabi Kasi niya- kung makakain ka ng lechon, bawal nga ang baboy na kainin din kapag pinabasihan natin ang loob mo, sis. Sabi mo, kumakain ka, masarap pa. Tama. Gumamit ka ng Leviticus Tama. kanina para sa dugo. Pero yung baboy, sabi mo, ang sarap. Bawal nga din yun according din sa Leviticus. Ano Alright. sagot mo doon? Sunod. Sumusunod pala sila doon. Hindi Tapos kasi si pwedeng deep kukuha ka ng bawal doon, tapos susundin mo din yung bawal na sinasabi din. Double Para standards yun. Para siya lang ang kinukuha, pero yung iba nilalabag. Di ba? Kasi anong klaseng utos yun? Di ba? Sabi mo sumusunod ka sa utos ng Diyos. Eh yung utos ka din ng Diyos, huwag mong kainin daw.
Kahit pa daw yung bangkay nila. O yun na, bangkay na nga, sinabi na nga eh. Huwag mo daw kainin, pero sabi mo, ang sarap. Paano yan? Sa akin lang din Tapos, yun di ba sa may batas sa ano? Di ba may batas yung mga Hudyo na kapag nagkasala ang kapag nangabit ang isang tao, papatuhin. Oo. Bakit hindi Aba. nila binato si Felix Manalo? Ay, sorry. Tama naman. Kasi kapag sinusunod nyo yung turo ng Old Testament, hindi kayo INC. Hindi kayo kay Kristo. Iglesia kayo namang Hudyo. Kasi Hudyo pala sinusundan nyo eh. Jewish pala kayo eh. Tapos meron tayong mababasa sa Biblia, di ba, na yung sinagugan ni Satanas, yung mga nag-uhudyo-hudyuhan. Di ba tama yun, Pastor? Tama, oo. Mga hipokrito tawag doon. Sa mga Eating dugo nagudyo. is a sin of lust for blood. Tandaan mo to, praise.com, sabi nga ng Panginoon, huwag mong tutumihan ang nilinis na ng Panginoon. Kung ikaw sa tingin mo, madumi yung dugo, opinion mo lang yan. Kasi nga nilinis na nga ng Panginoon yan eh. Sino mas pa kayo paniniwalaan ko, yung paling Panginoon o ikaw? Ang dugo kasi, Brother Arnold, kung pinapalagay mo siyang marumi, kahit nilinis na sa ng Diyos, pinapalagay mo, para sa'yo lang yun. Kaya Pero, bro. pero po ang dugo, kung para sa tinuguan, malinis yan, malinis pagkagawa mo, malinis yan, ang sabi sa Bible. Ang sabi ba sa Bible? Huwag ninyong hatulan ang kapatid na kumakain ng lahat ng mga bagay. Sabi niya, at huwag nyo rin hatulan ang hindi kumakain. May pananampalatayang mahina at matibay. Kung hindi kumakain ng mga ginuguan, mahinang pananampalataya yun. Pero kahit mahina siya, huwag mo siyang hahatulan sapagkat pareho silang sa Diyos. Ang sabi, panaunawaan yan. Correct ka dyan, bro. Madumi rin ba sa mga ANC yung mga inalay sa Diyos-Diyosan hanggang ngayon? Marami, pero yung inalay kay Felix, sa rebulto ni Felix, hindi. Ang linis nun. Kasi ang alam ko lang ngayon na nagpa-practice ng mga yung mga Diyos-Diyosan is yung mga katutubo. Hindi bro, sabi ni MJ, patay gutom daw kumakain ng patay ng dugo. Hindi, pag tawag ko sa'yo ay illiterate. Illiterate ang tawag sa'yo niyan. Kung baga taong bundok ka. Kasi ang taong bundok, illiterate yun. Walang malay, walang alam. Oo. Ang sarap-sarap nga ng bulalong Tagalog eh. At alam nyo pa, brother, eto kung Betamax. Kung Hudyo yung basihan nila, yung Old Testament, si Peter naman din, Hudyo siya, di ba? Hudyo yan. Pero according sa Panginoon nga, di ba, sabi nga nito na nung tinawag siya doon sa Acts ni God, na kumain siya ng mga hayop na pinapakita sa kanya, tumanggi siya. Pero yung sabi nga ng Panginoon is, huwag mo ang tatawaging madumi yung mga nilinis ko na. So even by Jewish standards, kung ikaw Kristiyano ka talaga, pwede yun. Kasi nga yung Panginoon na nag-allow kay Peter, which is the shepherd of the Jews. Siya yung leader ng Jews. Kung Kristiyano yung standing natin. Sabi niya, Brother Arnold, doon sa Kawajis daw, kay Peter. Kumain ba si Pedro doon? Natural, sabi ko, hindi. May utak din si Pedro, kakatayin niya. Sabi doon, magpatay ka at kumain, Yeah, sabi nga doon. kill. Hindi. Kill Siya nga ba naman eh, Oo. kinain ba ni Pedro yon? Wasakin bibig ni Pedro, lunukin niya buong baboy. Talagang kinata yun. Oh, so kinain na ba yun? Sinunod niya ba ang Diyos? Oo, hindi naman siya labagiro eh. Susunod talaga siya. At alam mo bang sabi pa ni Pedro? Salap daw. Hindi ko nabasa kasi. Yung Sa aral ng pista, bro, no? na pwedeng kumain ng pagkain ng dugo, talagang ikapapahamak mo po yan. Bakit Ayun si nga, Felix? patunayan mo nga. Yan ang tanong, Patunayan mo Arnold. nga. Yan ang tanong, bro Arnold. Yung kinain naman Hindi yung dugo naman kinain ni Felix Manalo, saan si Felix ngayon? Tanong ko sa'yo, langit o impyerno? Sige nga, may kapahamak ang dugo. Tsaka yun Pero- nga, paano nga Pastor, pala nga yun? Paano nga Kita pangalan? niyo po dun sa Leviticus 16, dun sa Yun nga Leviticus sinabi, Oo nga. O bakit hindi ka nga, ba't ka nga kumakain ng baboy? Ba't ka nga kumakain ng baboy? O ba't ka kumakain ng baboy? O ba't ka nga kumakain ng baboy? Sagutin mo muna yun. Sabi mo, masarap yung baboy, masarap Nasa yun. nasa Bakit ka Levitico kumain din yun. ng baboy? Di ba, bro Arnold? Nasa Levitico Sa Levitico yun. yun. Oo. Oo nga, sa Levitico yun. Oo. Tama. Nasa Levitico yun.
At saka kumakain ka din ng, at kumakain din siya ng pato, bro Arnold. Bawal din yung pato yung itik yun. Leviticus chapter 11 verse 7. O ngayon, sagutin mo yun. Bakit ka kumakain ngayon ng baboy? Pato na, dapat panindigan mo yung sinabi mo. Kasi siya sabi mo, according sa Levitico. Binigyan din ito ng Levitico. Ba't ka kumakain ng baboy? Masarap pa. Kasi ako, personally, hindi ako masyadong kumakain ng mga ganyan, ng mga dinuguan. Kasi nga, parang natuwa na kasi ako kasi yung pusit, kamukha nung dinuguan allergic ako sa pusit. Kaya nga, nakalagay dito, pati din mga ganun, hindi din na ano. Paano yun? Kumakain ka nga ng baboy, mapupunta ka ng impyerno. Ikaw kasi MJ, sinasabi ko sa MJ, hindi patay gutom ang tawag doon sa kumakain. Hindi talagang matatalino yon kasi maraming nadidiscover ng pagkain. Kahit yung mga gamot ngayon, maraming nadidiscover yung mga gamot. Ikaw talaga, huwag kasi puro bundok lang, sundot lang sa chapel. Mag-aral ka Basahin ng ko dito mabuti. Leviticus chapter 11 verse 7. And the swine. Saglit lang, Uncle Arnold. Nakalista din ba dyan sa mga bawal kainin yung pusa, aso, Hindi. ano pa ba? Pasensya na Baril, hindi eh. Ay, Wala dito. Bakit? Wala, nakalagay lang dito Coney, Bakit hare hindi sila or yung rabbit, tapos ito nga yung swine, baboy. Nakalagay dito. And the swine, though he divide the hoof. Pusa at saka aso. At saka ito, Uncle, si Angelo Manalo, kumakain ng rabbit yan. Paborito niya yan. Kasi nga, di ba, kung sabihin mong bawal ng dinuguan, dapat nga susundin mo din yung sinasabi dito na bawal din kumain ng baboy. Kaya nga, in a way, mas mabuti pa Muslim sa inyo eh. Kahit pa paano yung Muslim, pag sinabi talaga nilang bawal yun, haram talaga. Kayo, bawal dugo. Pero masarap ang baboy. What? May panindi. Tama, Arnold. Ang Muslim talaga may panindi. O yung Tahimik mo na, Damis. yung ipinagbawal sa lumang tipan, ipinagbawal pa rin ba yan sa bagang tipan? Ikaw, yung pala nag-a-apply din pala sa'yo yung logic na yan. Ay, Ganun din sa dinuguan tama. eh. Kasi Wala ang application kasi doon sa yung Levitical law kasi kabuuan yun, hindi partial. Sunod na Kaya kasama tanong. po baboy doon. Yung dugo nasa sa lumang tipan. Yung dugo rin ba na kautusan ng pagbabawal kumain ay nasa bagong tipan? Meron. Oo nga. Meron. Kasi nga hindi naman nabanggit yung baboy eh. Nabanggit ba yung baboy sa bagong tipan? Hindi naman eh. At saka ito, Arnold, Magbigay ka nga. at saka ito, Arnold, ang nagbabawal kumain, binanggit wait lang, doon Damis. ang mga nilinis At ang nagbabawal, meron. Arnold, Yun nga. Kasama nga. Ito, Damis, Ano bang pagdito ang nagbabawal, ito guys ang nagbabawal kumain ng dinuguan sa bagong tipan ng Kristiyano kasi sabi ni Kristo, tapos na yan eh. Hindi Makinig ka muna. binanggit ang dugo. Makinig ka muna, Damis. Wow, so ngayon, okay sa'yo yun. Ito, sa bagong tipan kasi tinuldukan ni Kristo yan, si Colossus chapter 2, 14 to 17. Yung lumang tipan. Ngayon, sa bagong tipan, kung mayroon mang nagtuturong bawal yan, ang sabi ng aral ng demonyo. Yung nagbabawal, aral ng demonyo, kasarap ng dinuguan. Ngayon, may nababasa po ba na pwede kayo? Meron. Pastor, Ipapasahin ito na lang. bro yung sa gawa. Hindi kasi, Sa bro, Dames, alam mo, kung hindi ka kumakain tulad, okay lang naman sa akin yun. Pero yung sasabihin mo masarap yung baboy na nanggaling din yung same commandment, magmumukhang kahangalan yung ginagawa mo. Kasi pumipili ka. Mga Hudyo nga, di nga binabiolate yan eh. Mga Muslim nga, di binabiolate yan eh. Pero kayo mga INC, pwede. Ang tanong, saan nyo ba nakuha yun? Saglit lang. Ganito na lang. Magbase tayo sa Bible. Sige, huwag nating kainin ang dugo. Ngayon, Debs, mayroong mababasa na inumin ang dugo. Umiinom ka ba ng dugo, Debs? Sige. Kasi si Yung Kristo galit na na mismo galit sa nagutos. baboy, sino ba yun? Mamaya, kung Si nandito ka pa hanggang 5 p.m., James. papaliwanag ko sa iyo ng Sagutin mo muna, maayos. James. Kasi sa ngayon, hindi pa pwede kasi Okay, nasa work pa ako. Mamaya mag-schedule ka mamaya, pag-auto. Damis. Pa-schedule ka mamaya, debate tayo sa dinuguan. Yan, maganda yan bro, no? Sige, Sayang sige. yun, hindi na ako makakatuloy Ranting mamaya eh. without accepting. Ibili kami ng Christmas present eh. Sige lang, bro. Magde-debate Sige lang, kami sige lang. mamaya ni Damis. Papatunayan niya sa akin ang dinuguan na hindi Papaliwanag ko pwede sana sa kainin. iyo about yun sa baboy eh, kasi inip na inip ka sa baboy. Papaliwanag Patunayan ko mo rin sana sa akin mamaya, bawal kumain ng baboy. Pastor. Ito na Kain lang ako kasi. ng baboy, sarap Okay, kaya sige. yun. Paghiro ka. Granting without accepting. Granting without accepting na bawal kainin ang dugo ayon sa Biblia. Ngayon,
meron tayong mababasa sa Bible na inumin ang dugo. Tama. Ginagawa ba yan ni Damis? Ginagawa niya ba yan? Iniinom pa niya bang dugo? No? Yan yung katanungan dyan. Yan yung katanungan dyan. Sige, granting, bawal kainin ng dugo. Sige, iniinom niyo ba dugo? Ayon sa Bible. Awal na nga kainin, ipapainom mo pa, pambihira naman yan. So, ito na lang. May mababasa ba sa Bible? Ito. Wait lang, bro, uncle. May mababasa ba dami sa Bible na inumin ang dugo verbatim? Meron? Yes, meron. Alam ko. Ay, yung meron plata pala, na yan. bro, Sige, uncle. pero, hindi porkit sinabing may ininom, may pagtatanong din ako, syempre, di ba? Para maganda. Sige, Sa basahin ko. follow-up na tanong. Kung meron palang utos na inumin ang dugo, tanong, kayo bang mga INC lumalabag ba doon sa utos o sumusunod sa utos ni Kristo? Sige nga. Kaming ginagawang paglabag. Hindi, lumalabag kayo o sumusunod? Lumulubog o lumalabag o Wala nga sumusunod? kaming ginagawang paglabag. Sinusunod niyo pala yun, uncle. Ayan, tumabi bro. Hindi, wait Ay, lang. diretso bro. Mas magubuti, basahin mo ang call. Yun Sumusunod talaga pala gusto siya, bro, mo- sa utos gusto na mong inumin ang dugo. sabihin. So tapos ang laban. Ngayon, Wala na. O, sige, Ngayon, basahin natin. basahin mo Basahin yung natin, talata tingnan at natin kung ano yung magtatanong talata. ka para maganda naman. Ano? Okay? Damis, huwag kang mag-alala. Basahin natin yung talata. Saglit lang. I-search ko sa aking kaibigang magaling na si Meta. So, nalaglag. Saglit lang, ha? Interviewista, pakita lang ko, bro. May gagawin pa ako. Balik ako mamaya 5 kung magkaroon kami ng debate na ni Damis. Thank you. Ako Thank din, you, guys. ano mo na ako. bababa Alis kita. na kami. Opo, Alis na babalik kami. ako mamaya. Okay, Kukumpin ko lang yan sige, mamaya. Sige. Ako din, brother, alis na din ako, brother. Babalik na din ako mamaya kung may time ako. Salamat. Okay, sige lang. Call back. Tingnan natin. Nakipag-inuman ako dati Tingnan natin yung sa Pampanga. Alam niyo naman yung Call back, Pampanga, basahin mo na. bahain yan eh. Ngayon habang nagiinuman kami, yung pinag-iinuman namin, hanggang yung mesa namin, hanggang halos tuhod, yung baha. Yung parang normal na normal sa Pampanga yung gano'n. Yung loob ng bahay may tubig. Ngayon habang nagiinuman kami, Jay, wait lang. Pabasa muna natin kay Uncle yung gusto niyang basahin. naglalanguyan yung mga hipon, Sige, makain ng tae. basahin ko muna. Call back, basahan na. RJ, saglit lang muna. Basahin ko lang ang Damis. O ito, Juan 6:53. Sabi nga sa kanila ni Jesus, si Jesus pa mismo nagsabi ha, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. James, nabasa letra por letra. Tanong. Literal ba yan na yung dugo saglit lang, ng saglit anak lang, ang saglit pinapainom? Saglit lang. James, ang tanong dito, letra por letra. Merong nabasa o wala? Letra por letra. Wala akong pakialam kung letra por letra. James, ako magtatanong. Ako magtatanong kay Ay, Uncle. itong tanong ko sa'yo. Ako magtatanong kay Uncle. Yan ba'y literal na pinainom? Yan ba'y literal na dugo ni meron pang Kristo yung talata. pinainom? Yes or no? Meron pang talata. Meron pang talata. Ano sa ibang talata? Yan muna, yung binasa mo. O Yan ba'y sige. literal na pinainom? Yan ba'y literal na dugo ni Kristo pinapainom? Yes or no? Oo. Walang sinabi dito simbolo. Letra por letra yung nabasa. Oh, so yung dugo Kanyang ni dugo. Kristo yung ininom ng mga apostol. Yari si Uncle. Ang tanong, Yan. James. Ang tanong, James. Ibang Ang klase ang tanong, pag-iisip ni Uncle. makinig ka muna, Swords, no? Untakin mo, iniinom mo yung... Makinig ka muna Iniinom nung
mga apostol yung dugo. Manahimik. Manahimik Ano muna ang naman yung magaling sa Greek ko, yung Koine. Si Koine at Cardillas, sumasabay na naman. Nahiwagaan ako sa sagot ni Uncle. Pwede Cardillas? No? Pero si Cardillas, Pwede mas malupit Cardillas? yun. Iniinom daw yung dugo ng mga apostol ni Kristo, ano? Yung dugo ni Kristo, iniinom. Literal. Sige, Sword. Sige, Sword. Saan mababasa sa ano? Anong translation? Uncle, wag ka na mag-focus kay Sword kasi tinatakwil na yan ng mga kapatid niyang MCG. Ba't kayo may iyak kayo? Ba't kayo umiyak? Kinuha ko lang yung impormasyon kay Uncle. Bro, ibig sabihin wala ng kredibilidad. Sabi ni Uncle, yung dugo ni Kristo literal, iniinom. Manahimik. Oh, Manahimik iba yung yung tao lang salita. Saan mo mababasa yan? Magulo talaga siya, bro. Napansin niyo, bro, kada akyat niya, kahit may debate, magulo yan si Tords. Diba? Paano naging magulo? Paano Nagtanong ka pa nung nakaraan Sagot nyo yan eh. ganyan din ang ginawa mo, bro. Sagot nyo yan. Sumunod lang tayo. Istorbo ka, bro. Ang Nakakaya disturbo ka. yan sa debate namin, tatlo ni ano, yung debate namin Huwag tatlo kayong ni Uncle balat Noel at saka sibuyas. ni Huwag kayong Ruben. mga balat sibuyas, Nang bro. disturbo yung hinayupag na to. Correct. Nang disturbo, alam niya namang Nagmumura na meron si kaming Uncle, ano? debate. Diba? Uncle, Papaawa mo yan, bro. Tignan mo, sinusunod kahit lang sino, namin ano yung sabi ni Bro? sinasabi mo. Sabi ni Dems, kung literal yung iniinom na Anong dugo. sabi ni Bro Sabi Eli mo, sa mga oo. katulad ni Torch, Sabi yung mo, mga mahihina ang ulo? oo. Anong sabi ni Bro Saan Eli? mo nakuha Mga yung mahihina aral na yan na iniinom yung dugo ni Kristo? Oh. Nababasa sa Biblia. Next Nababasa question na sa lang ako, Biblia. Uncle, para Next question na yan, para Dems. hindi Nababasa magulo. sa Biblia. Ah. Nababasa sa dugo Biblia. ba ni- Sandali lang. Ito, Paul. Yung dugo ba ni Kristo'y nabuho sa bundok ng Kalbaryo o yung dugo ni Kristo'y ininom ng mga apostol? Alin ang tama doon? Tama ang dalawa. No? Sapagkat si Saint Longinos nga, yung sundalong Romano na siya mismong nagpanggaw kay Kristo, ay natapunan ng dugo. No? Dalawang Tapos, akala, no? Sa huling... Kasali ka ba dito, Sir? Kasali ka ba dito? Mali ang sagot mo eh. Papasa ko Dalawang na kay akala Sword. ka eh. Papasa ko na kay Sword. Okay, Balik pasa mo ako na sa akin. trabaho. Okay. Oo, Okay. Manahimik ka muna. Okay. Manahimik ka muna, Sir. Okay, dyan ba sa mga sinasabi mo, Uncle? Uncle, ako na ang kausap mo. Ako na. Sige, doon na tayo sa Meron tamong doon na tayo sa Diyos ni Sword na may puwet. Doon tayo mag-focus. Ay, oo. Kasi Tanong ko sa iyo, Uncle. Ipagpapatuloy natin yung sinimulan ni Debs, no? Diyan ba sa mga sinagsasabi mo, ano ba ito? Katalabaylo ba ito? O sa Greek, Uncle Bob, napahiya na nga itong Adekia? artista niya. Gusto na Ano naman. ito? Ah, Ano ito? Sword. Katalabaylo o Adekia? Sagot. Sword. Since nag-Greek ka na ngayon, gagamitin ko naman Uncle. yung German, yung pagiging German. Hindi ko sinasabing mag-German ka. Alam mo ba ito? Uncle, alam mo ba ito? No? Gagamitin ko Yan yung bang pagiging German ko pinagsasabi ngayon, mo, no? Gagamitin ano ito? ko. Kasi half Katalabay, German no? ako eh. O Adakia? Sagot. So, Sagot. Wala na, nga na. bilang pagrespeto, Wala na. gagamitin ko na yung pagiging half German ko, no? Sige, Hindi ko tinatanong mamaya kung pa rin naman yan si Sword kung pinapahiya sa Cardillas niya. No? Hindi ko tinatanong kung mag-half German ka. Cardillas at Ang Koine. tinatanong ko sa'yo, dyan ba sa mga nilatag mo, anong matatawag dyan? Katalabay, no? O Adakia? Sagot. Sagot. Tamimi na si Uncle, oh. Sinasabi ko sa inyo, eh. Sumasagot na nga ako, nagje-German nga ako kasi half German ako. Ano ba Hindi na masama? Wala pala ito, eh. Nag-Greek ka. Nag-Greek ka. Tapos ako mag-German kasi half So, German. wala na. Yan ang sinasabi ko. Pag nangangatwirang kayo, dapat alam nyo yun, di ba? Ayan, pag walang bala, hindi makasagot. Ngayon, ginagamitan kita ng Dapat lagi kayong handa, ano? Lagi kayong handa sa mga nagtatanong. Lagi handa. O sinasagot na nga kita, no? Sinasagot na nga kita. Ano ito sa Tagalog? Ano ito sa Tagalog? Katalabay, no? O Adakia? Ano ito sa Tagalog?
Ano ito sa Tagalog? Wala na. Naggaling-galingan na naman si George sa Di Greek. na, Kaya di napapahiya. na naman. Di na naman nakasagot. Pagka bro magaling sa Greek yung nakalaban niya bro, napapahiya. Cardillas at Koine pinagsasabi niya, nakakahiya. Alam mo, kaibigan na George, nagsasabi, ano yung alam mo, Cardillas? Pros, Sorry, George, manahimik ka ano yung muna. Cardillas? yung sinasabi mo na yan, din ay nalugi ko. Ano yung Ladies Cardillas? ka. Sagot at yung Cardillas. Sword, manahimik ka muna, Sword. Sword, manahimik ka Mali muna. naman ang saglit pag-pronounce lang. mo eh. Frost, Ano yung Cardillas? Frost. Hindi mali nga ang pag-pronounce mo. Sword, manahimik ka muna, Sword. Wala ka na, wala sino ka ba ng unang bilang. gumamit ng Para Greek? kang ano, latang walang laman. Sino Tangkol. sino Hindi ka ba na unang makasagot eh. gumamit ng Greek? Ngayon, ginagamitan kita ng sarili kong lingwahe, Hindi magagalit ka naman makasagot eh. Chairman ako. Papahiya ka lang. Chairman nga ako, sinagot nga kita Tinatanong ng kita German. kung pro, so ano to? Ano sa Tagalog ito? Katalabay no? Ano to? Pwede. At ateke, Pwede ano yan? mag-German ako. Ano yan? Hindi mag-German ako. O, kita nyo? Wala Hindi na mag-German talaga. ako kasi ginamitan mo Hindi ako nyo ng- kinakaya. Pag si Sword na nagtatanong, nangangamuti kayo. Naiihi kayo pag si Sword Yan ang nagtatanong eh. gustong-gusto ko lalo pag si Swords yung sumasagot, no? Cardillas at Koine. Ayan ang gustong-gusto ko kay Swords. Oo. Pag nagsasalita na si Sword eh. Wala Recorded. nang makakasagot eh. Recorded pa yun bro, yun yung nakakaya, recorded siya bro. Kung ano-ano Yamang hindi naintindihan gamitan na ng natin, Greek. Frost. Okay? May yamang hindi naintindihan gamitan na ng lang kulang natin. Greek. Mag-i-English tayo. Gamitan na lang natin. Partida. Gamitan na lang natin ng ano. Okay, gamitan na lang partida natin tayo, ng partida. German. Dahil half German. Yamang kasi. sinasabi mo, Angkol. English na to, ha? Ano ito? Masculine ba ito? O permanent? O nominative? Ano yon? Sagot. Oh. Nag-masculine ka tapos ano yung sinabi mo kanina? Oh, wala na. Masculine Wala na at naman. saka feminine. Wala na naman. Salita na naman si Swords. Kaya na naman. Wala na naman. Ano nga? Masculine nominative. Ulit. Tanong ka ng masculine. Pangatlo. Dalawa lang. Pangatlo. Ay, wala. Ayan, ang sabi. Uy, anong, Wala na naman. Anong alumni mo? Oh, number 3. Saan ka nag-aaral? Tanong. Tanong. Saan ka nag-aaral? Tanong. Saan ka nag-aaral? Yan bang mga pinagsasabi mo, Angkol? Lord, ano Ano yung yun? masculine? Sige, define yung Synthesis masculine. ba yun? Synthesis ba yun? O ortos? Lord, ano yung masculine? Sige, define mo yung masculine. Next question na ako kasi hindi nyo nasagot. Next question. Masculine. Define mo yung... Next question define mo na yung ako. masculine. Next question. Define mo yung Next masculine. question. Sabi mo na naman eh. Kaya napapahiya ako lagi bro eh. Ano yung masculine? Bago ka mag-search. Kaya ba? Bros, tahimik. Wala kang Bro, alam, bro. sagot na. Sagot na. Ano yung masculine? Kasi nagmamalit ka na ano ng words na naman Siyempre, alam ko yun eh. Ako nagtatanong, Ano di ko yung alam. masculine? Eh, Ano yung masculine? dapat unahan nyo muna sumagot kung marunong kayo. Ano ang masculine para sa'yo? Para Wala sa'yo, kayong sagot, paano ko sagutin? Kung Dictionary. tanong ko, ako sasagot. Ano Tanong yung ko, ako masculine? Sige, sasagot. sa dictionary tayo na lang. Ako muna, Frost. Frost, ako muna magtatanong. Ito, Angkol, sa kanya ito, ng Angkol. sarili Tanong, kong tanong. lingwahe. Tanong, Angkol. Ewan ko lang kung makaintindi Ito na lang, ba ito. Pros, kasi si Oh, Angkol sige. hindi makasagot. Frost, Pros, ikaw. Frost, Ano ba ang sinasabi ko sa ano inyo? yung Bisaya? Pneumatic truth, Ano yung Bisaya ng ano? objective truth, Frost, demonstrative ano yung truth, Bisaya? abstract Ano truth. Ay. Okay. Yung maingay na wala namang magawa na espada daw kuno. Nag-Greek. Hindi naman ako nagsasalita ng Greek. Tapos ngayon na nagsasalita ako ng German kasi may pagka-half German din ako, nagagalit. Ganun ba? Kitid ang utak mo? Tapos masculine, hindi mo mabigyan ng meaning? Ganyan ba kahina? Ganyan ba kahina? Kung gusto mong masagot ka, hindi dun sa maintindihan ng tao. May pa-English ka pa, hindi mo nga naintindihan yung masculine. Mag-search ka muna. Ako, inaamin ko, gumagamit din ako ng dictionary kapag hindi ko maintindihan yung English. Pero hindi ako nagmamagaling. Kaya nga ginamitan kita ng German kasi nga nag-Greek ka, hindi naman ako Greek. I'm half German. Ay, naku. Ganyan. Dapat kasi gamit isip. Gamit isip. No? Baka matulad ka ni Red kanina na naposporo.
Masculine. Uy, ang opposite ng masculine, feminine. Wala nang iba. Ako pang, ano mo? Ako pa yung lalaruin mo sa English. English nga yung ginagamit ko parati sa trabaho. Don't you ever try me. I know how to speak others. Ay, nako. Sige na, time na. Yon. I-upload na natin yung ating naganap ng debate kanina sa ating platform. Yan. Red MCGI versus Lord of Debate, Baptist versus Uncle RCC at Kasi RCC. Yan. Uploaded na. So mapapanood nyo ang full video ngayon. Replay ng ating nangyaring debate kanina. Okay na? Tahimik na kayo? Lord of Debate, Baptist yung Kuya Baptist pala. Lord of Debate, Baptist. Si Uncle tsaka kasi ay RCC. Ayan. Oh. Yan, dulo ko yung cellphone ko na naman. Ayaw ma-mute. Sasalta na ba kaya? Malaman tahimik kami. Hindi kami na-mute sa live. Ayan. Kaya pa muna. Tahimik muna. Ilang minuto. Relax. Dames, salta ka na Dames. Open yung mic mo. Ayan, Dames. Ikaw na, Dames. Ayan, Faith Arena. Wala rin sasabihin si Faith Arena. Ay, meron. Bro, kinig lang ako. Natatawa lang talaga ako kay kay Sword, bro. Lagi ko kasing napapansin si Sword parang sa lahat ng mga usapan, bro, parang yung taga-bulabog yung matatawag mo taga-bulabog. Yung nakaraan nakita ko rin siya sa debate yata ni Uncle Bobby at ni Noel. Pumasok Ewan ko ba parang si Uncle Sword parang walang walang respeto, parang ganun. Alam ba sa ganun trip to naman? Hindi, parang parang meron kasi bro na minsan may mga setup na seryoso like debates, and then diyan ka para lang pinagsasabihan ka na. But anyway, hindi natin alam kung ano talaga yung niya, trip niya. Na ko lang na napansin ko lang, bro. Yan lang naman. Ewan ko kung seryoso ba siya talaga o parang trip lang. Tsaka hindi nakakaaka yan, bro, yung ganyang style, Hindi yan it's not even productive.
Yun lang yung sa akin. Imbis na na may makinig sa'yo kasi nga maganda yung aral na dala mo, everybody will take it as a joke. So, kasi nga, the person who is talking is also a joke. Parang ganun, bro. Yun lang yung sa akin, bro. Kaya naging magulo na kasi nag-uusap tong dalawa, si Angkol tsaka si Damis. Tong si Swords pumasok na naman eh. Usual niya ng gawain yan actually. Hindi naman sana natin papakialaman yung trip niya, pero sana matuto siyang lumugar sa mga debate, diskusyon. Siyempre, parang pinapatunayan mo talagang sobrang papansin ka na kapag ganyan yung attitude mo. And ngayon, nagbabanggit na naman siya, tanong ng tanong sa amin ng mga kung ano-anong words. Ngayon, kapag binerify mo kung naiintindihan niya ba talaga, lalo na yung masculine and nominative, hindi ko alam kung paano niya kinokorelate yung mga ganyang salita. Ngayon, may binanggit na naman siya ng abstract truth. Sige pagka na-next yung mic mo, bigyan mo ako ng example ng abstract truth. Magbibigay ako sa'yo ng example ng truth. Ngayon, i-define mo o sabihin mo kung abstract siya o concrete na truth. Halimbawa, sinabi ko, apple is red. Ngayon, kapag may oras kang sagutin yan, yung apple is red ba, masasabi mong abstract truth? Antayin ko yung sagot mo kasi kung ano na binabanggit mong mga words na hindi naman siya necessary doon sa argument. Gusto mo lang magpaka-intelligent kuno. Kaya napapahiya ka na bro sa iba't ibang mga live, no? Actually, parang hindi ka na kinikilala ng mga kapatid mong iglesia, ka-iglesia mo. Di ba? Parang ano na sila sa'yo nahihiya na sila sa ginagawa mo, bro. Siyempre, bilang ikaw naman, kapatid ka ng mga MCGI, patunayan mong hindi ka ganun, bro. Mag-align ka sa mga gusto nila kasi magkakabahabahagi na yung relihiyon mo. Iwahiwalay na kayo, bro. Actually, hindi lang yan ngayon nangyari. Naglalaban-laban na kayong magkakapatid. Kaya yan ay itama mo, bro. Ngayon, sagutin mo yung apple is red. Ayan ba abstract truth o hindi? Pag ganun ang katwiran ninyo, mag-PM na lang kayo sa messenger, no? Kung gusto nyo makadebate, mag one-on-one kayo doon. PM nyo ang isa't isa ninyo. Nandito kayo sa TikTok, nagla-live. Alam nyo, wala akong pakialam kung may makinig sa akin. At wala akong pakialam kung may mahikayat ako. Hindi nyo ba alam na nandito sa TikTok, dalawa lang ang uri na nandito, sa Diablo at sa Diyos. Yung mga aso, maaakay ko ba yon? Aso yan eh. Di ba? Ganyan ang katwiran. Pag naiipit ang ating mga kaibigan, no? Personal no? Personal. Pinipersonal nila yung tao. Kami, hindi kami namimersonal Ang aming pakikibaka, hindi sa laman kundi sa espiritu. Kaya, yung mali na naririnig natin, dapat nating ituwid. Nagsasabi si Uncle na si Kristo, yung dugo ni Kristo, ay iniinom, literal. Pababayaan mo ba yan pag nasa tunay na aral ka? No? Pag pinabayaan mo yung mali, mananatili sa mali. Kaya tinatanong ko siya, kung anong uri yan, no? Hindi makasagot no? Hindi nag-aral ng Greek. Napapaya, namimersonal na lang. Ito pa sa isa, nandito tayo sa katwiran ng Biblia. Ano ba ang pneumatic truth? Ano ba ang objective truth? Para saan ba yun? Para saan ang demonstrative truth? Para saan ang abstractive truth? Sampulan ko kayo. Ang objective truth ay nagsasabi sa Biblia,
Ikaw naman, Bipot. Ang masasabi ko lang kasi Sword, pumasok talaga sa 11, napipiling magaling. Ngayon pag naipit, tumatakbo. Pansin ko sa kanya yun eh, mag-Greek ko no. Ako, ba't ka mag-Greek dito, mga Pilipino tayo dito? Gumamit ka ng Greek, Pilipino naman tayo dito eh. Ang ginagawa mo, Sword, nagpapaano ka pabida. Sabing magaling ka. Eh, naputata ka nga doon sa revealers eh. Nung pinatulang kami doon sa sa Greek yan. Nagmukha kang ingot kaya. Ay naawa na lang ako sa'yo. Kaya bro, next time huwag kang piling magaling. Kasi pag nagmiling magaling ka, ang mangyari sa'yo, kahihiya ka pag naputata ka. Maganda na lang yung manahimik ka, at least di ka naman mabutata. Eh nangyari sa'yo, galing-galingan ka sa Greek. Nung umakyat ka sa rebel, pag-debate ka, binanata ka ng Greek, hindi ka na makasagot. Oh, di ba? Sabi mo, sinipa, di ka naman sinipa eh. Nandoon ka. Kaya tigilan mo na yung yung hangin sa utak mo. Sabi mo na tunay na aral. Bakit yung estilo tunay tunay is Kristiyano ka? Huwag mo mataas ginagawa mo eh. Mamamahiya sa tao. Di mo? Kaya mga ganyang estilo, tigilan nyo na yun. Huwag kayo banal-banalan kunyari, pero mambunganga naman, mababaw pa sa kanal. Yes, Sword. Alisin mo ng sword, palitan mo na ng itak. O di kaya yung pangkaw na lang. Wala eh, di nakakasugat yung sword mo eh. Okay, salamat. Okay, so magandang hapon sa inyo. I-clarify ko lang yung yung banner, sino ang tumatayong leader ng mga apostol, no? Ang tumatayong leader para sa akin si Simon Pedro. Bakit nga ba? Dito sa Gawa 1:15 sinabi dito, nanguna si si Simon Pedro dito sa pagsasalita sa 15. At kahit din sa 2:14, si Peter din ang nagsasalita. Sa 11 na apostol, si Peter ang nagsasalita. Kaya nung umaktuma yung leader noon, walang iba kundi si Peter sa mga apostol. Ngayon, tungkol naman kay Sword, tanong kung ilang beses ko nang tinanong kasi may sinabi ka na lahat ng nasa Biblia, Greek sinulat. Yung Biblia, kasama doon yung Lumang Tipan. Ngayon, tinanong kita kung anong ang unang sinulat sa Lumang Tipan, Greek ba o Hebrew? Ngayon, tanong ka ng tanong sa akin about Greek. Aminado nga kung di ako marunong mag-Greek. Ngayon, tinanong kita, Tagalog na nga, kung anong unang sinulat sa Lumang Tipan, Hebrew ba o Greek, hindi mo masagot. Tapos kung magaling ka talaga sa Greek, ano ang simple copula ng Juan 1:1, okay? Yun lang po. Victor, ikaw susunod, Victor. Victor, ready ka na ba, Victor? Gusto niyo ba mag-debate ni Sword? Victor. Saka na, bro, wala pa namang matinong moderator eh. Tignan mo naman si Wade, parang gusto niya siya makikipag-debate kay Sword. Anyway, Ako mag-moderate. Anyway, teka lang, dyan sa topic na yan, talagang tama yung sinasabi ni Thomas kanina. Si Simon Pedro talagang nauna. Yun lang yung masasabi ko, hindi ko na kailangang mag-explain, no? Dahil ayaw naman makinig ng mga iba na to, wala na tayong magagawa. So, ano yung tanong mo, viewerista? Go. Anong tanong ko? Wala akong tanong. Ako mag-moderate sa inyo. Gusto niyo ba? Moderator ako. Wala namang problema, basta huwag mo lang gagayahin si Way.
Kasi si Way, parang gusto niya siya ng magdidebate. Oo. Lahat pwede mo tanong, basta nakaugnay sa paksa. Huwag lang mag-Greek. Hindi ko Kaya nga, naintindihan. ang mahirap kasi dito sa kausap natin, baka mag-Greek na naman to mamaya. Nako. Ako kasi, hindi kasi ako nagmamayabang sa totoo lang, Swen. Hindi ako nagmamayabang about sa Greek na yan Hindi rin marunong yan. Lintik na Greek na yan. Di ba? Bakit, ano ang pinaglalaban mo? Ano ang ginagawa mo? Bakit ka nag-Greek? Anong mayroon doon? Para lang ba ikaw ay magyabang? O para lang ba ikaw ay, patunayan na talagang ikaw ay nagmamamarunong sa harap ng mga maraming tao na nakikinig dito sa TikTok? No? Ayan. So, ayan, 25 seconds na lang siguro. Ay, huwag niyong kalimutan, i-subscribe yung aking YouTube channel, ang Dating Landas. Baka naman, paki-subscribe po. Malapit na po tayo mag 1,000 subscriber. Yun lang. At pati rin po sa Facebook. Meron pong Facebook page po ang Dating Landas. Pati rin po sa TikTok. Maraming salamat po. Yan, ang Dating Landas ni Victor. Subscribe natin mga tropa. At marami tayong mapapanood doon na mga kontra sa MCGI. Maganda paksa ni Victor So, ayan, debate. Ano? Sige ba, Sword? At Victor, simulan na natin ngayon. At ako na magmamoderator sa inyo. Ang rules lang natin, bawal mag-Greek. Kasi hindi ko rin naiintindihan paano mag-object kayo, hindi ko rin maintindihan kung ano yung nag-uusapan nyo. Ngayon, kung ano yung paksa nyo, lahat pwede itanong basta nakaugnay sa paksa. Tapos, kahit hindi mo tinindig o tinindig mo man, nasa inyo na yun. So, pagka-categorical, sumagot, oo, taka hindi, meron o wala. Kasi paliwanag, kung ano may isagot sa'yo ng katunggali mo, para sa'yo tama o mali, hayaan natin. At meron ka naman pagkakataon para magpahayag. Ngayon, kung hindi alam yung sagot, pass. Next question. Ganun lang kadali. Wala nang basta iugnay nyo sa paksa yung inyong isasagot. At syempre, kung ano yung sinagot mo yung tanong, kahit hindi alam kaugnayan sa paksa, pwede ka pa rin i-follow up doon. Sinagot mo yung tanong Sige ba? Simulan na natin. Anong tema? Ito, tema nila. Dalihan. Ginawa ko na to Saan ba yun? Victor Maligno versus Sword Spirit. Ay, Victor lang pala. Yan. Patutunayan ni Sword na MCGI ay napakaliwanag na mababasa sa Biblia at bayan ng Diyos. Kasi gagamit ng Biblia, referensya na hindi Greek. Gagamit ka ng referensya, Sword, na hindi Greek bawal mag-Greek. Ano lang ang allowed na salita? English tsaka Tagalog. Okay ba yan? Sword, okay ba? Game. Comment, Victor. I-end ko na tong live show. Okay daw, Victor? Game ngayon na. Go. Sige. Ako na rin timer, gusto nyo? Ako na rin. Ay, hindi pala, magre-record nga pala ako sa isang cellphone. So, sino timer? Timer si Bob. Ano, Uncle? Ayun, okay. So, simulan natin. Ayan, sige. Kuha na kayo ng timer. Dapat moderator, maayos yung moderator Ako nga moderator. Dapat tayo Anong moderator dyan. Ako na nga moderator Time set. Ayan. First time, ako mag-moderate. Anong time set nyo? Depende kay George kung saan gusto niya. Anong time set nyo? Kahit pwedeng itanong nilatag man o hindi, basta nakaugnay sa paksa. Pwedeng itanong lahat yun. Basta wag lang siyang gagamit ng wag lang gagamit ng mga video ni Soriano kasi bawal yan. So walang Greek. Basta English na gamit. 8.5. Para 855? 8.5. 8 minutes na latagan. 5 minutes 8 latag. 5 minutes na tanungan.
Matagal, 5 na lang, 10-5 lang. 10 na lang pala, 10 na lang pala, 10-5, 10-5. Para ano. Ano yung 10? 10 yung latag? 10, 10 ang tanungan. 10 ang latag, 10 ang tanungan, tapos 5 yung ano. 5 minutes Mahaba. na tanungan. O, ganun. Mahaba yung tanungan, 5 lay tanungan, 10 yung latagan. 5 minutes lang yung tanungan para ano. Oo, para kasi ako hindi naman ako masyado magtatanong ng matagal eh. Kaunti lang naman itatanong ko eh. Yung talagang makapagduro. 5 minutes na lang din. 5 minutes na lang din yung ano, 5 minutes na lang din yung conclusion. 5 minutes na lang kasi. Correct. Sige. Maganda yan. Yan. Sige. Naka dark mode ako ngayon. Ikaw na lang pala tayo interview 5 si Angko lang ang moderator para maayos. Yeah, okay na yan. Wag, bias ako. Ako ang moderator. Bias ako. Sige. Ako ang moderator. Basta gusto ko lahat masagot yung tanong. Basta iugnay niyo sa paksa, ha? Halimbawa, pareho yung sagot, pwede pa mag-vote? Pwede? Pwede, vote. Sige, ayan eh. Pwede naman sagutin ng oo at hindi. Ngayon, kung di mo kaya sagutin oo at hindi, magpas ka na lang. Next question. Sige. Sige. So, kung si Sword ang affirmative, siyempre siya una maglalatag sa loob ng 10 minuto. Share niya. Teka lang, ha? Teka lang. Mag-change account lang ako. I-record natin. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat. So, ngayon ay meron tayong sasagawang debate sa ating platform ni Viewerista na ang maglalaban ay si Sword na mula sa MCGI. Patutunayan ni Sword na ang MCGI ang bayan ng Diyos ayon sa Biblia at makagagamit ng referensya, at si Victor naman ay negative na isang ex-MCGI. So, Sword, 10 minuto, simulan mo na. Okay, maraming salamat una sa Panginoon, ano? At ngayon ay ating pag-aaralan sa Biblia kung ano nga ba ang nakasulat. Ito ba ay yung itinatatag ni Victor na dating landas o MCGI? Ayan. Basahin natin ang Daniel 9:19. Sabi dito, O Diyos, ang iyong mga tao at ang inyong bayan ay tinatawag sa inyong pangalan. Ayan, napakaliwanag. Hindi po dating landas, no? Ang tawag, yung bayan ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Tanungin natin si Apostol Pablo. Apostol Pablo, ano nga ba ang isinulat nyo at ipinangaral nyo? Ito ba ay dating landas o MCGI? Pasagutin natin ang Biblia. Biblical. Unang Korinto 10:32. Sabi doon, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng mga Hudyo o mga Hintilman o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Sa makatuwid, MCGI. Dahil yung MCGI, binabanggit yun na ipapangaral, no? Pandaigdigan, Mateo 28:19. Napakaliwanag yon na yung bayan ng Diyos ang tawag MCGI.